May ugali ang militar ng US na maghatid ng demokrasya na parang express delivery. Kahit kailan pwedeng magpalipad ng bomber at tamaan ang target sa kabilang panig ng mundo bago matapos ang isang mahabang pelikula. Parang imposibleng mangyari yan hanggang sa mapagtanto mong hindi bilis ang dahilan kundi abot. Paano nga ba nagagawa yon? Manood ka lang at alamin. Hindi talaga ginawa ang US para sa pandaigdigang pag-ahari. Oo, parang naka-roll ng nat 20 ang US sa heograpiya. Maraming yaman, daungang di nagyayelo at dalawang karagatang parang bantay. Pero may kahinaan din ang mga kalamangang ito. Kung kailangang tawirin ng kalaban ng karagatan papuntang Amerika, kailangan ding tawirin ng Amerika papunta sa kanila. Ngayon, alam mo na kung bakit. Sa halos buong kasaysayan, hindi raw nakikialam ang US sa politika ng ibang bansa. Oh, huwag kang tumawa. Hindi biro ang tumawid ng karagatan. O nakipag-alyansa ang Amerika sa NATO noong 1949 pero bago yon, hindi talaga akma ang tawaging isolationist. Ang Monroe Doctrine ay magalang na pahayag na lumayo ka sa bakuran ko. Nagbago na ang mga bagay bago pa naisip ni Harry Truman ang NATO. Nagsimula ito sa tinatawag na kalokohan ni Seward nang binili ni kalihim ng estado William Seward ang Alaska mula Russia sa murang halaga. Magkano ang ginastos? $129 milyong lang ito kung ikukumpara ngayon, mas mababa pa sa gastos ng ilang blockbuster na pelikula. Akala ng mga Ruso na ibenta nila ang isang nagyayelong disyerto. Sa halip, ipinagbili nila sa Amerika ang malaking freezer na puno ng ginto, langis at karapatang magyabang ng isang siglo. Oo, maganda ang langis, pero ang tunay na pakinabang ay ang lupa. Ang siyam na base militar sa Alaska ay naging perpektong panimula noong Cold War. Paraan ito ng Amerika para sabihing nakikita namin kayo at mahalaga pa rin ang mga ito ngayon dahil nariyan ang Russia at China. Oo, China, yung mga paliparan sa Alaska. Mas malapit ang Beijing kaysa New York sa Los Angeles. Ngayon, hindi lang US ang nagbabantay ng hangganan, buong mundo na. Binago ng Alaska ang laro. Ang mga karagatan parang maliliit na lawa na lang ngayon. Ilang taon matapos mamili sa freezer section, tumingin naman ang US sa mas mainit na lugar. Aloha, kaharian ng Hawaii. Noong 1875 nilagdaan nila ang Reciprocity Treaty. Sa papel, tungkol ito sa asukal. Sa totoo lang, tungkol ito sa estratehiya. Nakuha ng US ang karapatan sa isang tahimik na lawa na angkop sa mga barko, ngunit hindi para sa kalayaan ng Hawaii. Noong 1887 mula bisita, naging may-ari ang Washington. Kumpleto ang kontrol sa daungan, uling, pagkukumpuni at paggamit nito. Ito ang geopolitical na bersyon ng iiwan ko lang muna ang gamit ko dito. Nanalo ang Amerika sa digmaang Espanyol-Amerikano at inanex ang Hawaii. Ang maliit na lagunang iyon ay naging Pearl Harbor. Sumali rin sa listahan ang Pilipinas at Guam. At si Guam ang paboritong anak ni Sam. Oo, maliit lang ang isla, 210 square miles, pero spoiled ito. Lahat ng kailangan ng Air Force ay nandito. 2 runway, gasolina para sa 100 at 10 Olympic size na pool ng pakisuyo. Huwag magsindi. Nasa harap ang Pacific Ocean, bonus pa ang mga niyog. Kung boksingero ang US Air Force, ang Guam ang pivot foot nito na nagbibigay daan para umatake sa Pacific nang hindi nawawala sa balanse. Kayang magpadala ng mga bomber mula sa sariling bayan sa anumang lugar sa mundo sa loob ng ilang oras. Palaging may 100 eroplano na handa at nagiging 4 na raang sa panahon ng krisis. Samantala, sa kabila ng Atlantic, nakuha ng US ang Puerto Rico, itinaas ang Watawat Bila sa Cuba at nagtayo ng base sa Guantanamo Bay noong 1903. Biglang nagkaroon si Uncle Sam ng mga lupain sa magkabilang tabing dagat. Maginhawa ito, ngunit bangungot sa lohistika. Hindi para sa cruise ang Cape Horn. Dito, ang Furious 50 DS ay may 50 milyang hangin at 10 talampakang alon kahit maganda ang panahon at halos walang magagandang araw dito. Sumasali na ang Screaming Animnapu sa pagbaba. Hindi ka makakadaan dito kung wala ka pang huling habilin na isinulat gamit ang waterproof na tinta. Nadiskubre ng US ang Panama Canal, pinakamalaking shortcut sa mundo kung saan dumadaan ang 6% ng pandaigdigang kalakalan taon-taon. Unang sumubok ang Pranses, ngunit nabigo. Inako ng US ang proyekto, tinapos ito at ipinagyabang pa. Mahirap. Sa technical na usapan, ibinalik ng Amerika ito noong 1900 at 1990. Pero sa totoo lang, kung magkagulo man, ang US Navy pa rin ang may kontrol. Diyan nagsimulang hindi na lang sumilip ang Amerika sa pandaigdigang usapin, kundi talagang lumahok na ito.
Pagdating ng ikalawang digmaang pandaigdig, nalubog sa utang ang Britanya at si Uncle Sam na ang may hawak ng bayarin at susi sa pandaigdigang likuran. Sumunod ang NATO at iba pang alyansa. May opisyal na kasunduang depensa ang US sa 51 bansa, kaya marami itong kaibigang matatawagan kapag may kaguluhan. Hindi pa kasama ang mga it's complicated na relasyon gaya ng Ehipto, Saudi Arabia, Taiwan at kamakailan, India. Pinalala pa ito ng digmaang Koreano. Ang alyansa, lohistika at lawak. Ngayon, makikita na ang mga base militar ng Amerika kahit saan, hindi bababa sa 100 at 28 sa 49 na bansa, pumapangalawa lang sa dami ng mga lokasyon ng Starbucks. Malamang mas marami pa, pero classified. Dahil sa mga base na yon, US pa rin ang nagtatakda ng patakaran. Dahil sa outpost sa iba't ibang lugar, parang lumiit ang mundo at tila nasa bagong pamamahala. Sakop ng Estados Unidos ang Europa na parang dating kasintahan na ayaw bumitaw. Laging nariyan, laging nagmamasid. Sa buong Europa, nasa lahat ng dako ang Amerika, mga base, nukes at 63,000 sundalo. Parang military version ng McDonald's, kulang na lang drive-thru. Sa silangang Asya, mas marami pang pag-aari ang US sa Japan kaysa ilang kumpanyang Hapones at nakikipaglandian pa sa South Korea, Pilipinas at Australia. Mga issue sa commitment, Global Edition. Nariyan ang gitnang silangan, gasolinahan ng mundo. 20% ng langis at halos kalahati ng gas sa mundo ay binabantayan ni Tito Sam. Turkey, Iraq, Bahrain. May likidong ginto ka ba? Nakatambay lang ang Amerika malapit. Sa huli, hindi lang kasali ang US sa banda, kundi ito pa ang nagkokondak. Ganon kalawak ang abot ng Amerika na pati British Empire ay pagpapawisan. May mga outpost ito sa dulo ng mundo, tulad ng Pituffik Space Base sa Greenland, kung saan pati polar bear ay kailangan ng GPS. Populasyon, mga 150 sundalo at isang sobrang pagod na coffee machine. Nightlife dun ay ang Northern Lights at trabaho ay bantayan ng langit at umasang walang masama. Sa trabaho naman, kung gusto mo ng map dives, pindutin ang subscribe. Hindi mo rin pwedeng ideklarang tax deductible na job title ang Google Earth Explorer. Sa Cold War, puno ang nagigilong outpost na ito. 6,000 sundalo ang patunay na nakapagpapatibay daw ng karakter, ang Frostbite. Ngayon, mas tahimik na rito, pang missile warnings at space surveillance na lang, wala pang alien na nakita. Pero gamit pa rin ang runway, sapat ang laki at haba para sa mga bomber. At tamang-tama rin para sa mga cargo plane, kasama na ang dambuhalang C5 Galaxy ang Amazon Prime ng Global Projection. Kayang-kaya nitong ilipat ang lahat ng bagay. Mga tropa, tangke, gasolina, kahit ano na kailangan para manatiling lumilipad ang circus na ito. Kung hindi kayang abutin ng Navy, lilipad lang ang Air Force at sasabihin, kami nang bahala dito. Kayang lamunin ng C5 ang isang Abrams tank. Kapag eroplano ang gumawa nun, logistics yon. Pero kapag ako gamit ang slice ng pizza, nakakabahala daw. Balik sa mga bomber. May isa pang base, hindi kasing liblib ng Pituffik, pero ganun pa rin na parang pinagtatawanan ka ng GPS mo. Magtungo ka patimog mula Greenland papuntang Iceland. Alam mo, yung totoong berde. Sa Reykjanes Peninsula, matatagpuan ang Naval Air Station Keflavik. Mas abala ito kaysa sa inaasahan mo para sa isang lugar na kilala lang sa mga bulkan, mura at kakaibang panahon. Noong 2011 tumigil dito ang B-2 Spirit Bomber para sa mabilisang pagbisita. Nagustuhan nito ang nakita at tumangging umalis. Ibig sabihin ay may nangyayari. Hindi madaling alagaan ang B-2, parang military na bersyon ng mamahaling aso. Kailangan nito ng tuloy-tuloy na atensyon, tamang ilaw at climate control na hangar para hindi matuklap ang balat. Ngayon, handa na ang makeover room ng Keflavik. Bakit nga ba ganito kalaki ang effort para sa isang malamig na tundra at grupo ng mga bulkan na parang may pinagdadaanan? Sa geopolitics kasi, mahalaga ang lokasyon. Kahit karamihan ng kapitbahay ay puffin lang, parang cheat code ang Alaska, Pituffik at Keflavik. Bawat isa dito ay nagbibigay daan sa US Air Force na paikliin ang biyahe papunta sa kahit anong lugar na dapat pagtuunan ng pansin. Halimbawa, kung si Xi Jinping ay gumawa ng hakbang laban sa Taiwan, kailangan ng US Air Force ng backup mula sa labas ng mga base nila sa riyon na siguradong tinatamaan na ng ilang Chinese missile. Pero may problema, ang tinatawag na tyranny of distance. Hindi ito pangalan ng death metal band, ito talaga ang tawag ng mga eksperto. Ang China ay nakikipaglaban lang sa sarili nilang bakuran. Kinailangan pang tumawid ni Uncle Sam ng buong mundo mula Los Angeles hanggang Shanghai. Halos 6,600 milyang puro nandyan na ba tayo? Malaking gastos at konsumo ng gasolina para sa US.
Delikado at magastos kaya mapapaisip talaga ang sinuman sa Washington kung sulit ito. Pero parang easy mode lang si Uncle Sam. Ang distansya mula Anchorage, Alaska hanggang Shanghai ay mga 4,300 milya lang. Bakit Anchorage? Nandyan ang Elmendorf-Richardson Air Force Base. Halimbawa, hindi China ang problema. Baka si Putin na maghanap ng maangkin sa Europa. Ang pagdadala ng tropang Amerikano ron ay malaking hamon sa logistics. Boston hanggang Vilnius, Lithuania ay 4,100 milya. Mahaba ang biyahe. Pero paano kung sa Keflavik ilunsad? Biglang lumiit ang mundo. Ang distansya ay bumaba sa halos 1,800 milya. Parang katabi mo na lang. Nilagay ng mga sinaunang manlalakbay sa panganibang sarili dahil sa paghahanap ng northwest at northeast passages. Ang tuktok ng mundo ay nagyayelo pero mas mabilis ngayon. Mas naging malapit ang mga kontinente sa shortcut kaysa sa scenic route. Napansin ito ng Amerika pero hindi ng mga karibal nito. Gustong tawagin ng Tsina ang sarili nilang Near Arctic Power. Parang ako na halos Mr. Beast daw. Pero kahit anong branding, hindi mo pa rin matatawid ang yelo sa dagat. Kaya ng Rusya sa technical pero nagyayelo ang mga daungan nito kalahati ng taon kaya nahahadlangan ang mga ambisyon. Kahit magka-partner sila, marami pa ring limitasyon. Hindi tulad ng Estados Unidos, wala silang kontrol sa mga choke point na mahalaga sa kanilang ekonomiya. Sila lang ang nasasakal dahil sa mga ito ang kipot ng Malacca. Ito ang sobrang galing na pinsan ng kanalang Panama. 3 tuldok, $5 trilyong na kalakalan ng dumadaan dito bawat taon. Lahat ay nagsisiksikan sa iisang daan ng tubig. Bottleneck ito, 10 barko kada oras ang dumadaan. Pinaka nakadepende rito ang China. 2/3 ng kalakalan, 83% ng langis at karamihan ng natural gas nila ay dumadaan dito. Para sa Beijing, hindi lang ito daanan ng barko, kundi pagsubok sa kakayahan nila. Pinakamasamang senaryo, naglalagay ng angkla ang US Navy dito at isara ang daanan, kaya matagal nang hindi mapakali ang China. Tinawag pa itong Malacca Dilemma. Sinubukan nilang maghanap ng solusyon. May rutang panlupa sa Rusya, pero kailangan pa itong manggaling sa Siberia na mahirap magnegosyo. Panoorin ang video ko tungkol dito. Mas mainam, maganda ng Plan B. Noong 2013 inilunsad ni Xi Jinping ang Belt and Road Initiative na layong gawing delivery network ng China ang pandaigdigang kalakalan. Ang pinakabida, ang China-Pakistan Economic Corridor o CPEC. Simple lang ang ideya, iwasan ng tuluyan ang kipot ng Malacca. Nagbababa ng kargamento ang mga barko sa dauman ng Gwadar, Pakistan, saka dinadala ang langis at gas sa Xinjiang, China sa pamamagitan ng shortcut na tumatawid sa bundok at disyerto. Ito ang paraan ng China para dayain ang laro at ang US. Bakit? Tara, pumunta tayo sa timog. Isa ito sa mga pinakaliblib at kontrobersyal na isla sa mundo. Diego Garcia, 2,200 milya mula sa baybayin ng Silangang Aprika. Nasa gitna ng kawalan at kalahati ng biyahe papuntang Indonesia. Dati itong kolonya ng mga katongin ng Pransya, pero ngayon, ito na ang pinaka-estratehikong munting tuldok ng buhangin sa mundo. Noong 1965, binili ng UK ang Diego Garcia mula sa Mauritius. Maraming ipinapahiwatig ang salitang binili rito. Pagkatapos binigyan ng Britain ng kalayaan ang Mauritius, saktong-sakto ang timing. Pagsapit ng 1966 inangkin na ng US ang isla. Ang problema lang, may 1,000 taga-isla na nakatira na sa tinatawag nilang walang lamang bato. Ang solusyon? Relokasyon, istilong imperyo. Ang mga umalis, hindi na pinayagang bumalik. Ang natira, pinalayas na lang. Pati mga aso pinatay para hikayatin ng kooperasyon. Pagsapit ng 1,970, isa nawala na ang paraiso. May bago ng makintab na paliparan ng isla. 1,000 tao ang nawala ng bahay para may parada ng isang superpower ang mga bomber nito. Kolonyalismo na may afterburner. Bakit nga ba ganito kalaking abala para sa isang liblib na isla? Siyempre, tandaan, mahalaga ang lokasyon. Tingnan mo kung nasaan ang Diego Garcia kumpara sa CPE. Para bang binabantayan talaga nito? Hindi naging ayon sa plano ang proyekto ng China sa Pakistan. Walang napuntahan ang riles ng tren. Ang daungan ng Gwadar, lugi na parang crypto bro. Kahit napagana ito ng China, sabayan mo lang ako. May isa pa rin itong malaking problema, Diego Garcia, at punong-puno ito ng mga laruan na kayang magpasakit ng ulo ng Beijing. May 4 na climate-controlled budalawa hangars, 2 mahahabang runway at iba-ibang eroplano tulad ng bomber, fighter, tanker at transport na lumilipad dito. Malalaki ang imbakan ng gasolina dito. Kung di pag-aari ng US ang Diego Garcia, malamang may gumagawa na ng plano para sakupin ito. Hindi lang ito basta base, para itong lumulutang na maso sa gitna ng Indian Ocean. Ito ang hindi mapapalubog na aircraft carrier ng Amerika sa Indian Ocean.
Kung magkagipitan, kayang putulin ng US Air Force ang supply line ng China mula rito. Walang problema. Nagkataon lang bang nagpakita ng malasakit ang Beijing sa soberanya ng Mauritius? Hindi rin ako naniniwalang ganoon. Ang pagsuporta sa pag-aangkin ng Mauritius sa Diego Garcia ay hindi lang para sa katarungan ng mga dating taga-isla, kundi ukol din sa pagpapaalis sa US at UK. Kahit magawa ng China yon, di pa rin ito masosolusyunan ang problema nila. Maaring nagreklamo ang US nang ibalik ng Britanya ang mga isla sa Mauritius. Pero mahirap mag-alala kung may alternatibong ruta ka sa bawat karagatan. Balikan natin ang taglagas ng 2001 isang kakaiba at galit na panahon sa Amerika. Sa unang pagkakataon mula noong 1812 may tumawid ng karagatan para atakihin ang mainland. Kaya nagpasya ang US na gumanti mula sa himpapawid. Noong Oktubre 7 lumipad ang Spirit of America mula sa Whiteman Air Force Base sa Missouri. Ang BOD-2 bomber ay ginawa para maabot ang kahit sino, kahit saan. Parang lumilipad na tangke ng gasolina na may pakpak. Kaya nitong lumipad ng 6,700 milya na hindi huminto. Ang diametro ng mundo ay 7,900 milya. Halos kaya nitong lumipad papunta sa kabilang panig ng mundo ng isang biyahe lang. Kalimutan mo na ang New York papuntang London. Subukan mo ang New York papuntang Tokyo na may maluwag na upuan. Nangyari ito pagkatapos ng Siyam, 11 ang destinasyon, Afghanistan. At handang-handa ang B-2. May dala itong 16 GPS-guided JDAM bomba. Bawat isa ay precision-guided na mensaheng huwag subukan ang air defenses ng Taliban. Pero lahat ng lakas na yon ay may kapalit, saklaw. Biglang naging mas malaki ang pakiramdam ng mundo. 4 na oras matapos umalis sa Missouri, dumating ang Spirit of America sa baybayin ng California para salubungin ang isa pang obra ng Air Force, ang lumilipad na gasolinahan. Ang US Air Force ay may humigit kumulang 600 na eroplano ng tanker, 3 kapat ng kabuang bilang sa buong mundo. Kung wala ang mga ito, parang mamahaling paradahan lang ang mga malalayong base. Naganap ang unang pag-refuel pagsikat ng araw dahil sinadya nilang gawin ang misyon sa liwanag. Hindi bagay ang melatonin sa $1 na eroplano. Ayaw mong antukin ng piloto habang may pandaigdigang pag-atake. Nag-refuel ulit ang bomber sa ibabaw ng Guam tapos sa ibabaw ng Strait of Malacca, isang bagay na siguradong magpapataas ng presyon ng dugo ng Beijing ngayon. Pagkatapos, nagkaroon ulit ng mid-air pit stop malapit sa Diego Garcia kung saan laging may tanker. Nang napuno ng gasolina, tumuli ito pahilaga sa Afghanistan. Noong panahong iyon, mahigit 24 na oras nang lumilipad ang mga piloto. Pagdating sa baybayin ng Pakistan, uminom sila ng pick-me-up pills para manatiling gising. Hindi sapat ang caffeine kapag ang opisina mo ay isang stealth bomber. Sa isang biyahe na ganong kahaba, siguradong may magbabago. At nangyari nga. Pagdating ng Spirit of America sa target zone, 70% ng layunin ay nagbago. Kaya pagdilim, nireprograma ng mga piloto ang JJ Dams habang nasa ere. Walang mas stressful na trabaho kaysa gawin muli ang takdang aralin habang tumatawid ng kontinente. Ibinaba nila ang kanilang kargamento nang hindi natutukoy, tumulong sa air superiority at nagsimulang umuwi. May bagong utos, 4 na JDAMs, 4 na target. Tinanggap ang misyon kahit paubos na ang gasolina. Walang problema. May tanker na dumating sa Arabian Sea na parang DoorDash, dala ang jet fuel. Pagkatapos mag-refuel, bumalik sila sa Afghanistan, inihulog ang huling bomba, tapos nag-refuel ulit papuntang 44 na oras sa ere. Ito ang pinakamahabang misyon ng B-2 halos 2 araw sa cockpit. Pati inidoro ng eroplano sumuko na sa gitna. Bago ka magreklamo sa mahabang flight, isipin mo itong mga lalaking 2 araw nang walang maayos na palikuran at may dalang sandatang kayang wasakin ng lungsod. Perspektibo. Pero ang misyon na ito ay parang ensayo lang, pampainit bago ang totoong palabas. Ito yung klase ng misyon na ginamit lahat ng pinaghirapan ng US simula ng aksidenteng lumabas sila sa kanilang hemispero noong 1900 at 40 sa at hindi na bumalik pa. Mga base, alyansa at hintuan para mag-refuel. Parang global na pag-iwan ng sipilyo sa bahay ng iba at doon ka natitira. Nagsimula ito noong Hunyo 13 na hindi na dumaan sa mga karaniwang palihim na laro ang Israel at dumiretso na agad sa mismong laban kontra Iran. Nagliwanag ang mga nuclear site na parang Pasko. Pati siyentipiko nagkunwaring may sakit. Pinakaimportante ang Fertile Fuel Enrichment Plant na malalim, matibay at lagpas sa kakayahan ng Israel. Ang F-35 at F-15 ay mabilis at makinis. Pero sa pagsira ng bunker, parang tirador lang dala nila. Tutok ang US sa sitwasyon. May popcorn sa isang kamay, satellite feed sa kabila. Nakakita sila ng pagkakataon, kaya inumpisahan ang Operation Midnight Hammer.
Kapag nagpaplano ng misyon ng Amerika, lagi itong nagbibigay ng pangalan na parang 1,900 at 80 action movie, halata ring Diego Garcia ang magiging launchpad. Malapit, tahimik at kumpleto sa gamit. Bawat bidalawa ay may dalang 30,000 pound na bomba, yung klase ng kargamento na kapag may turbulence, ramdam mo talaga. Maikling biyahe, hindi pagod ang piloto, walang problema sa banyo. Pero habang abala ang lahat sa Diego Garcia, may ginawa ang Air Force na magic trick. Tahimik na dumaan ang 7 pang-budalawa pasilangan sa Atlantic, nag-refuel sa gitna ng karagatan at tumigil sa laya sa Azores, isang kapuluan ng Portugal na parang Airbnb ng Europa para sa mga bomber. Pagkatawid ng bidalawa sa Atlantic, sinamahan sila ng support aircraft. Tinawag ito ng Pentagon na ika-4 at ika-5 henerasyon. Salitang militar na nangangahulugang mamahalin at bago, at ayaw naming tanungin ng mga nagbabayad ng buwis kung saan galing o lumipad, hulaan mo na lang. Ramstein sa Germany, ang pinakamalaking US base sa labas ng Amerika, isa sa marami sa Europa. Sino ang nakakaalam? Ganyan ang global real estate, maraming opsyon. Pagkatapos ay dumating ang pangunahing kaganapan. Pagpasok ng budalawa sa himpapawid ng Iran, nagliwanag ang rehiyon na parang ika-4 ng Hulyo. Naghihintay malapit ang mga barko at submarino ng US Navy. Kung may party ang Air Force, Navy ang magdadala ng paputok. Mahigit 24 na Tomahawk ang pinakawalan ng sabay-sabay at eksakto sa oras. Walang tatalo sa pagkakaisa gaya ng sabay-sabay na pagsabog. Alas 2:10 ng umaga, inihulog ng unang bidalawa ang 2 bomba sa Fordo, sinundan ng iba pa, 14 lahat. Tumama lahat sa target sa Fordo at Natanz. Sa huli, tinamaan ng cruise missile ang Isfahan, kaya napaisip ang Iran hanggang dulo. Sa kabuuan, 125 na eroplano ang lumahok. Idinagdag pa ni Pangulong Trump na 52 sa mga iyon ay mga tanker. Kahit ang pandigdigang airstrike ay nangangailangan ng gasolina. At ang resulta? Lahat ng eroplano na pumasok sa himpapawid ng Iran ay umalis nang hindi nasaktan. Ni hindi nakaputok ang Iran. Parang nagpunta ka sa duelo pero wala na palang kalaban. 18 oras ang biyahe papunta sa target na lugar. Kasama ang pambobomba at biyahe pa uwi, tumagal ito ng 37 oras. Walang kumpirmadong ulat sa kalagayan ng banyo, marahil classified yon. Ang pinsala? Malala pero hindi nakamamatay. Malaki ang pinsala sa nuclear site ng Iran pero hindi ito nawasak. Maaari pa itong itayo muli ng Tehran kung handa silang gumastos ng pera, oras at dangal. Ang tunay na aral ay mula sa himpapawid, pinatunayan ng US Air Force ang kanilang punto. Walang karagatang masyadong lawak, walang airspace na sobrang bantay. Kung gusto ni Uncle Sam kumatok, flight plan lang ang kailangan niya, hindi pananakop. Sa huli, na-unlock ng Estados Unidos ang sukdulang cheat code. Ito ang pinapangarap ng bawat gamer, mandirigma at gustong maging superpower. Dahil sa talino ng mga inhinyero at pandaigdigang network ng mga kaibigang may paliparan, kaya ng Amerika umatake nang hindi natatamaan pabalik. Kadalasan, ganoon. Salamat sa pagsama ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ng notifications. Malaking tulong ito. Maraming salamat ulit at magkita tayo sa susunod sa Map Pack. Tiningnan ko ang kalendaryo ko, nakatakda ang ikatlong digmaang pandigdig sa 2027 pero pwedeng mangyari rin ito bukas ng aksidente. Baka may maligaw lang na bangkang pangisda. Baka may misil na mapunta sa mali o may taong hindi nagustuhan ang pagkakagawa ng mapa. Ang Mitsa ay ang Taiwan, ang isla na nakalimutan ng lahat hanggang sa ito na ang naging pinakamainit na sentro ng tensyon sa mundo. Gusto ni Xi Jinping na maging handa ang hukbo niya kahit magdulot ito ng gulo. Sa huli, pag ibinalik ang kaayusan, maliit lang ang kaguluhan sa mundo. Ngayon, aalamin natin kung bakit hindi kayang sakupin ng Tsina ang bansang yon. Kung gusto mo ang mga lingguhang video, mag-subscribe ka bago bumaba masyado ang self-esteem ko. Simulan na natin sa mapa. Tinawag noon ng Tsina ang sarili bilang gitnang kaharian at sentro ng sibilisasyon na sinuportahan ng heograpiya. Ang matabang puso ng bansa ay parang pabrika ng bigas, tuloy-tuloy sa paggawa ng pagkain at tao, pero may kapalit din yon. Ang mga palayan ay lantad sa mga mananakop mula Eurasian steppe, ang malawak na damuhan mula Europa hanggang Manchuria. Sa kabutihang palad, may nakahandang panangga ang Tsina. Hinarangan ng Hindu Kush Mountains ang isang panig habang nagsilbing bantay sa dagat ang 9,000 milya o 14,500 kilometro ng baybayin nito. Hindi marunong lumangoy, hindi ka makakapasok. Habang ligtas ang steppe, panatag ang Tsina. Ngunit nagbago ang kasaysayan. Tahimik na ang steppe at hindi na nakakatakot ang tagapagbantay. Noong 1949 pinili ng Tsina ang komunismo at kulay pula kaya nagplano ang Washington ng Island Change Strategy.
Tatlong depensibong linya sa buong Pasipiko na parang tripwire. Ang unang chain mula Japan hanggang Indonesia, ang pinakamalaki at mahigpit na parang sinasakal ang baybayin ng China. Nabuo lang ito dahil hindi lubos nagwagi ang mga komunista sa digmaang sibil. Hindi rin nawala ang kanilang kalaban, ang mga nasyonalista. Lumipat sila sa Taiwan at sa iba pang mga isla sa paligid nito. At tulad ng bawat magaling na startup, kailangan ito ng magandang pangalan. Kaya nag-rebrand sila bilang Republika ng China. Bagong teritoryo, China pangalan, bagong pamahalaan at ngayon ay multi-party demokrasya na namumuno sa masiglang ekonomiya. Para sa sinumang tumitingin, parang isang bansa ito sa kilos, salita at gawa. Yun ang ideya. Kakaunti lang ang opisyal na kumikilala sa Taiwan at hindi ito tinatanggap sa mga grupo gaya ng UN. Pampubliko, kinikilala itong bahagi ng komunistang China. Sa likod ng saradong pinto, may kindatan, lihim na kamayan, tahimik na kasunduan sa kalakalan, lihim na ugnayan, at mga hindi opisyal na embahada. Mahalagang balanse ito. Kung kikilos ang Beijing, hindi ito magmumukhang binabawi ng China ang China, kundi isang tahasang pananakop. Nangako ang mundo na lalaban, magulo ito, at yon ang gusto ng Beijing. Parang hindi mapigilan ng China ang silipin ng sariling pamamahala ng Taiwan gaya ng pag-scroll sa social media ng madaling araw, alam natin yan. Maaring ikalawa na ang China sa pinakamayamang bansa ngayon, pero noong 1900 at 49 lubang naghihirap ito. Ang bansang ito na dating pinakamayamang imperyo ay naging halos balewala na lang. Maging ang milyon-milyong namatay sa kanilang digmaang sibil ay halos di napansin sa ibang bansa. Ang tawag ng Beijing dito ay siglo ng pagpapahiya, isang siglo ng pananakop ng mga dayuhan. Gayunpaman, nanindigan ng Partido Komunista na natapos na yon noong 1949. Oo, narin pa rin ang Taiwan malapit sa baybayin, isang paalala ng hindi pa tapos na gawain ng Beijing. Sinubukan sakupin ng Partido Komunista pero lagi silang itinaboy ng US. Sa Washington, ito'y pagpigil. Sa Beijing, parang asin sa sugat. Paalala na kahit matapos ang 1900 at 49 kaya pa ring tutulan ng mga dayuhan ang China sa sarili nitong teritoryo. Pero iba ang pananaw ng mga tao sa Taiwan. Hindi nila itinuturing ang sarili bilang Chino. Sila ay mga Taiwanese at gusto nilang manatili yon. 63.4% ang itinuturing ang sarili na purong Taiwanese. 2% lang ang nagsasabing sila ay Chino. Yung iba kumikibit balikat at nagtanong, bakit ako tinatanong? 7% lang ang sumang-ayon sa pag-iisa sa People's Republic of China na kasing hindi sikat ng pinya sa pizza. Humina na ang ugnayan ng Taiwan sa mainland. Hindi sila magdedeklara ng kalayaan, hindi dahil sa katapatan, kundi dahil sa takot sa galit ng Beijing. Ganito na ito sa loob ng mga dekada, pero walang nananatiling nakapirmi magpakailanman. Hindi pa sumusuko ang China at pagsapit ng 2027, mas marami na itong laruan na pwedeng gamitin. At parang isang masungit na bata, walang interes ang Beijing na makipagbahagi. Kung maghahanap ng Beijing ng sisisihin sa gulo sa Taiwan Strait, dapat nilang balikan ang mga larawan ni Mao sa pader. Siya ang nangakong magdadala ng komunismo. Ang naidulot niya ay mas nakamamatay pa sa China kaysa sa buong siglo ng kahihiyan. 45 milyong tao ang namatay sa Great Leap Forward. Marami pang namatay sa Cultural Revolution ni Mao. Walang eksaktong bilang kung ilan. Nang tumigil siya sa pagpatay at namatay noong 1976 lubang wasak ang China. Dating pinakamayamang imperyo, bumagsak ito at naikabilang sa pinakamahihirap na may ekonomiyang 2% lang ng Estados Unidos. 10 beses mas maliit ito kaysa ekonomiya ng Brazil. Hindi ito ang uri ng kapangyarihan na kayang magsagawa ng amphibious invasion sa islang suportado ng kanluran. Nagsimulang magbago ang mga bagay ng tuluyan ng pumanaw si Mao. Pinupuri siya ng partido sa publiko pero sa likod ng tabing parang tiyuin siyang di iniimbitahan sa family gatherings. Napagtanto ng mga sumunod kay Mao na hindi gumagana ang komunismo at mas masaya yatang yumaman. Kaya binuksan nila ang pinto para sa dayuhang kalakalan at bumuhos ang pera. Nang maupo si Xi Jinping noong 2012, ang ekonomiya ng China ay lumalago ng 6% kada taon at tumakyat na sa pangalawa sa buong mundo. At pagkatapos, nagsimulang magpakitang gilas ang China. Gumastos ito ng malaking pera sa mga sandata, libu-libong ballistic at cruise missiles, mga modernong eroplano tulad ng stealthy Chengdu J-20 at Shenyang J-35. Kabilang sa mga bagong barko ang 3 aircraft carrier at may paparating pang isa. Ngayon, pinakamalaki na ang hukbong dagat ng China sa mundo na may 405 unit sa aktibong inventaryo. Hindi pa sila tapos.
May paparating na 2 bagong nuclear submarine. Yan pa lang ang tampok. Mabilis ang pagpapalakas ng militar ng China. Hindi lang ito pwersang tagabantay ng bayan, kundi ginawa rin para magpakita ng lakas. Nang bumisita si US Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan, nagwala ang Beijing. Mula Agosto 4 hanggang 10 nagsagawa ang China ng mga live drill at nag-ensayo pa ng blockade. Napakalinaw ng mensahe nila. Iba na ang militar ng China ngayon kumpara sa mga dating Taiwan Strait crisis. Kahit magpadala ng 2 carrier group, hindi na natatakot ang Beijing. Iyan mismo ang ginawa ng Washington noong ikatlong Taiwan Strait Crisis noong 1975 hanggang 1976. Nasa proseso ng pagbabago ang Taiwan noon. Bilang patunay ng pag-unlad bilang bansang halos malaya na, maliban sa pangalan, lumayo ito sa diktadurya ni Chiang Kai-shek at nagsagawa ng unang demokratikong halalan sa pagkapangulo. Matinong tumugon ang Sina, nagpakawala ng maraming misil. Nagpadala ng barko ang Amerika kayong matras ang Sina. Nakalimot ang mga Amerikano pero hindi ang China. Ngayon, mas delikado na ang mga misil mula mainland. Ang mabilis na pag-unlad ng ekonomiya at lakas militar ay nagdudulot ng bagong tukso. Kapag may pera ka, gusto mo itong gastusin. Kapag may armas ka, gugustuhin mong gamitin ito. Hindi lang tumataas, kundi laganap na rin ang nasyonalismong Chino. Hindi na nagpapanggap na lokal ang mga kumpanya sa ibang bansa, bagkus ipinagmamalaki na nilang sila ay Chino. Patok na patok sa takilya sa China ang mga makabansang pelikula tulad ng Wolf Warrior franchise at labanan sa lawa ng Kangjin na kumikita ng bilyon-bilyon. Samantala, ang mga diplomatang parang Wolf Warrior ay gumagawa rin ng kaparehong kilos sa pandigdigang entablado, nakikipagbangayan sa kung sino mga makikinig. Sa silid-aralan, ipinatutupad ng Beijing ang pagsasanay sa pagiging lalaki para patibayin ang mga batang lalaki ayon sa panukala para pigilan ang pagiging pambabae ng mga lalaki sa kabataan. Baka sa susunod, gawing takdang aralin na ang pakikinig sa podcast ni Andrew Tate. Ngayon, ang China ay may kumpiyansa sa sarili, parang Amerika noong dekada 80 na puno ng malalaking action hero at panibagong tiwala sa sarili. Pero may pagkakaiba. Lahat ng makabayang sigla na yan ay nakatuon sa isang direksyon, isang isla na 87 milya o 140 kilometro lang ang layo mula sa baybayin. Ang isla na hindi kailanman nakuha ni Mao. Ang huling paalala ng siglo ng kahihiyan sa kamay ng Hapon at ng Panluran. Noong huling 2020 hanggang unang 2021, nagsagawa ang China ng bihirang survey. Ano ang gagawin tungkol sa Taiwan? At ayon sa aming survey, 55% ng mga tao ang susuporta sa isang ganap na digmaan para sakupin ang isla. 33% naman ang tutol sa ideya. Yung natira, hindi sigurado, marahil iniisip nila ang maaring mangyari sa kanila at sa mga anak nila kung pumalpak ang lahat. Hindi mahalaga ang opinyon ng publiko sa otoritarya na diktadurya tulad ng China, pero malamang napanghiti nito si Xi. Isa sa mga haligi ng pamumuno ni Xi ang nasyonalismong Chino. Dahil sa malaking kasaysayan at pampulitikang kapital ng Taiwan, ang pag-atras ay magdadala ng matinding kahihiyan kay Xi at sa partido, lalo na ngayong maraming mapapakinabangan. Ang Taiwan Strait ay hindi lang bahagi ng tubig, kundi isa sa pinakabalang rutang pangkalakalan sa mundo. Noong 2022, $1.4 trilyong ang halaga ng export ng China ang dumaan sa makitid na kanal na ito. Hindi lang China ang gumagamit ng rutang ito. Ayon sa US Naval Institute, halos kalahati ng container ship sa mundo ay dumaan sa strait noong taon na yon. Isipin mo itong parang mas malaking Panama Canal, pero ang kanal ay nasa gitna ng dalawang magkaaway na nagtititigan mula sa magkabilang panig ng tubig. Matagal na ang kasalukuyang sitwasyon, pero hindi matatag ang tigil putukan at nakaasa lang sa isang shipping lane. Malapit na makumpleto ng China ang mga kagamitan at suporta ng publiko para kumilos, kaya gumagawa rin ng hakbang ang Taiwan. Pinutol ng US ang opisyal na ugnayan matapos magbukas ang Beijing, pero dahil sa 1,979 Taiwan Relations Act, may puwang pa rin ang Washington. May hindi nakalistang nakatira sa isla. Mas mahalaga, tuloy pa rin ang pagpasok ng armas. Sa kalagitnaan ng 2025, umabot sa $2.2 bilyong ang bentahan ng armas. Para bang naging karakter si Taiwan sa Grand Theft Auto na laging may sandata at gamit lahat ng armas. Ilan sa mga binili kamakailan ng Taiwan para sa kanilang paghahanda sa Armageddon ay 108 M, isang A2 Abrams tanks, 66 F-10, 6V fighter jets, 29 HIMARS rocket artillery systems at 100 Harpoon anti-ship missile systems. Bahagi ito ng tinatawag na Porcupine Strategy ng Taiwan.
Layunin ng isla na gawing sobrang mahal at madugo ang amphibious assault para umatras ang Beijing. At para ipakita ang lakas, inilalabas din nila ang mga missile na sariling gawa. Ang Qingtian Hypersonic Cruise Missile ay kayang tumama sa Beijing o halos kahit anong lungsod sa mainland mula 750 hanggang mahigit 1,200 milya o 1,200 hanggang halos 2,000 kilometro ang layo. Hindi lang nanonood ang publiko, halos 3/4 ng Taiwanese ay handang lumaban kung kikilos ang Beijing. Nagpaparehistro ang mga sibilyan para sa pagsasanay, handang maging buhay na bala kung kinakailangan. Matapang ang Taiwan pero alam nito ang pansamantala lang ang epekto ng porcupine strategy. Tingnan mo ang Ukraine. Nasayang ni Putin ang higit 1 milyong tao para lang sa ilang milyang lupa at tuloy pa rin siya. Para sa kanya, Ukraine ay hindi lang lupa kundi tadhana. Bahagi na nawalang Russia na handa siyang ipaglaban habang buhay gamit ang dugo ng iba. Ganon din ang nararamdaman ni Xi sa Taiwan, kaya sila magkasundo. Pareho sila ng script. Para sa kanila, kalokohan lang ng kanluran ang mga bansa na may hangganan at soberanya. Sa tingin nila, ang mundo ay hinati sa mga sibilisasyon na pinag-uugnay ng dugo, wika at kasaysayan. Sa kwentong yon, nananatiling hindi malaya ang Taiwan dahil iginigiit ng China na bahagi pa rin ito ng kanilang aklat. Kung matiyaga kang makinig sa mga talumpati ni Xi Jinping, maririnig mong binabanggit niya ang China Dream o dakilang muling pagbuhay ng China. Namgunguna sa listahang iyon ang Taiwan na may deadline na 2049 ika-100 anibersaryo ng PRC. Gusto ni Xi na matupad na ang layuning yon sa panahong yon. Kung seryoso siya, hindi siya pwedeng maghintay ng matagal dahil sa uban. Mabilis tumatanda ang China. Sa panahon na inaasahan ni Xi na muling pasiglahin ang bansa, ang median na edad ay halos 52 na, mas malapit sa Japan kaysa sa US. Mahirap maglunsad ng digmaan kapag lumiit na ang hukbo, punuan ng mga ospital at inuubos ng mga pensyon sa pagreretiro ang budget. Kaya porsigido si Xi na maging handa pagkalipas ng 2 taon. Walang takas dito. Kung gagawin niya ito, kailangan niyang magmadali. Sa susunod na 10 taon, kung maghintay pa si Xi o ang kahalili niya, mawawala ang pagkakataon. Ito na ang pinakamataas na narating ng China, bunga ng mga taon ng kasaganaan at malaking populasyon. Kung matagalan pa, mawawala ang tsansa at magiging mas mahina at matanda na ang Beijing lampas na sa tamang oras para baguhin ang mapa gamit ang puwersa. Pero kahit payagan ng Beijing, hindi pa rin sigurado ang tagumpay. Ito ang magiging pinakamalaking sugal na ginawa ng Partido Komunista. Ang amphibious na pagsalakay ay pinakamapanganib sa digmaan. Kahit may sorpresa, isa itong bangungot at wala siyang bentahe ng sorpresa. Makikitang may paghahanda ilang buwan bago mangyari, tulad ng pekeng ehersisyo ni Putin bago salakayin ang Ukraine. Napansin ito ng Kiev, naghanda sila at napigilan ang blitzkrieg ng Moscow. Ngayon, 3.5 taon at 1 milyong patay na ang lumipas. At mas madali pa yon para kay Putin dahil hindi na niya kailangang itawid ang kanyang hukbo sa tubig. Nakahanda na ang mga parusa laban sa China bago pa umalis ang unang mga bangka. Ngunit iba ang pagpataw ng parusa sa China kaysa sa Rusya. Kung magpapataw ng mga parusa ang US at mga kaalyado nito, dapat silang maging handa sa matinding sakit na babalik din sa kanila. Ang ekonomiya ng China ay umabot sa $17.8 trilyong, mga 17% ng GDP ng buong mundo. Simula nang buksan ni Deng ang mga pintuan, naging pagawaan ng mundo ang China. Malalim ang pagkakasangkot nito sa global supply chains, kaya mahirap itong putulin. Naranasan natin ito noong pandemya nang ipinahiwatig ng Beijing na maaari nitong putulin ang supply ng medical na kagamitan kapag may hindi ka nais-nais na tanong ang ibang bansa. Hindi lang ito tungkol sa mask at guantes, halos lahat dumadaan sa China. 8 sa 10 iPhone ay dun gawa. Android user ka? Huwag ka pa magdiwang. Umalis na ang Samsung noong 2019 pero ang iyong telepono, TV, laptop, lahat yan ay umaasa pa rin sa mga bagay na kontrolado ng China. Isama mo lahat yan. Ang napakalaking ekonomiya ng China, ang papel nito bilang pabrika ng mundo at ang kapik nito sa global na teknolohiya, kapag pinagsama-sama mo, mas malinaw mong makikita ang kabuuang larawan. Sa gitna ng lahat ng ito ay ang mga rare earth. 17 metalikong elemento mahalaga sa modernong buhay, kahit nakakalito ang pangalan. Hindi talaga ganun kakakaunti ang rare earth. Hulaan mo kung kanino ang malaking imbakan?
Noong 2023, halos 70% ng rare earth sa buong mundo ay nagmula sa China at 70% ng pagpoproseso nito ay sila rin ang may gawa. Ayon sa Atlantic Council, kung paparusahan ang mga bangko sa China gaya ng sa Russia, mawawala ang 3 trilyong dolyar sa pandaigdigang ekonomiya. Ganyan kalaki ang ekonomiya ng UK na biglang mawawala. Hindi pa yan lahat. Higante ang China sa kalakalan pero Taiwan ang nangungguna sa paggawa ng chips. Gumagawa ito ng 55% ng mga semiconductor sa buong mundo at 72% ng mga pinaka-advanced na klase. Umaabot yan sa 35% ng mga sasakyan sa buong mundo at 70% ng mga smartphone na nagmumula sa mga linya ng produksyon ng Taiwan sa isang paraan o iba pa. At hindi lang dyan nagtatapos. Ang mga chip na yan ang napapatakbo ng ref, TV at washing machine mo. Kapag nawala ang Taiwan, mapipilitan kang maglaba ng damit sa lababo gamit kamay. Nagmadali ang US at mga kaalyado nitong palakasin ang supply chain pero may limitasyon ang kanilang magagawa. Pinananatili ng Taiwan ang chip production sa bansa hindi lang para kumita kundi para masigurong may benepisyo rin ang Amerika. Umaasa ang Beijing na hindi tatagal ang labanan kung umatake sila. Hindi opisyal na kinikilala ng Washington ang Taipei at walang NATO sa Pasipiko. Pero isang bagay ang sigurado, ang mga parusa ay tatama na parang martilyo. Ang mga parusa ay unang dudurog sa China. Isang pag-aaral ng RAND noong 2016 ang nagtansya ng isang taon ng digmaan sa Silangang Asya ay magbabawas ng 25 hanggang 35% sa GDP ng China at hindi rin makakaligtas ang US bababa ng 5 hanggang 10%. Bago pa lumaganap ang AI, inalis ng Amerika ang ilang bahagi ng supply chain mula China. Ngunit naitali rin ito sa mga advanced na chips. Ang Beijing ay sumusunod din sa parehong landas, kaya pareho rin itong nasa panganib. Maaring iniisip ng Sina na hindi magpapadala ng sundalo ang US, kundi mga bangkerong may mga sanksyon lang. Opisyal, nakukunwari ang US sa Taiwan dahil sa pulisya nilang strategic ambiguity. Hindi nila malinaw na sinasabi kung ipagtatanggol nila ang mga isla. Mas malinaw ang pangako ng Ukraine sa 1,974 Budapest Memorandum nang isuko nila ang sandatang nuclear kapalit ng seguridad, pero alam natin ang naging resulta nyon. Kung salakayin ng China, kailangan nilang mabilis tapusin ang trabaho at posible nila itong magawa. Bagamat mahirap ito dahil sa Taiwan Strait may geographical na bentahe ang China. Ang militar ng Estados Unidos ay nakakalat sa iba't ibang panig ng mundo. Nakapokus lang ang militar ng China sa isang lugar at kayang ibuhos lahat laban sa Taiwan. Hindi nila itinayo ang maraming barko at misil para lang magyabang. Habang lumalapit ka sa China, dumarami at tumatama ang mga misil nila, abot lahat ng base ng Estados Unidos sa kanlurang Pasipiko. Kahit ang Guam na halos 3,000 milya o 4,800 kilometro ang layo ay target pa rin nila. May depensa laban sa misil pero may makakalusot pa rin. Ang ibinibigay ng geografiya, kinukuha rin ito. Alam ng Washington ang banta ng mga misil at may plano laban sa China para sa mas matagal na digmaan. Akala ni Xi may sagot siya. Pumasok ang Belt and Road Initiative o BRI. Isa itong sugal na nagkakahalaga ng trilyong dolyar na nayo'y parang panis na gatas. Simple lang ang ideya. Bumili ng impluwensya sa pamamagitan ng paggasto sa infrastruktura ng mahalagang bansa at paggawa ng alternatibong ruta ng kalakalan. Ang pinakamahalagang proyekto ay ang China-Pakistan Economic Corridor o CPEC, isang shortcut na iiwas sa mga kahinaan ng China. Maaring magbaba ng kargamento ang mga barko mula Persian Gulf sa Pakistan tapos dadalhin diretso sa China sa kalsada at riles. Tingnan ang mapa para maintindihan. Ito ang muling pagsilang ng Silk Road. Kaso, hindi ito nangyari. Mahalaga pa rin ang mga rutang mula pa 1,000 at 400 at nabigo ang trilyong dolyar na shortcut ng Beijing kaya nananatiling nakakulong ang China sa choke points na kayang harangan ng US Navy. Ang Miyako Strait, ang Luzon Strait malapit sa Pilipinas at Taiwan at ang Strait of Malacca. Sa pinakamakipot na bahagi nito, 24 na milya lang o 38 kilometro. Bangungot ito para sa bansang pinakagutom sa enerhiya. Sinusunog ng China ang 25% ng enerhiya at 15% ng krudong langis sa mundo. Ang sariling reserba nito, maliit lang na palanggana kung Olympic Stadium ang kailangan. Mula 1,773 nag-aangkat na ito ng langis at 80% nyon ay dumadaan sa Malacca. At dito papasok ang Taiwan. Sinasarado nito ang unang hanay ng mga isla. Ang may kontrol sa Taiwan ang mapapasya kung mananatili ang hukbong dagat ng China sa baybayin o makakalaya sa Pasipiko. Hindi lang langis ang isyu rito. 2 katlo ng kalakalan ng China ay dumadaan sa parehong makitid na lagusan na alam ng US Navy.
Kung magpadala ng barko ang Beijing sa Taiwan, hindi basta pupunta roon ang US aircraft carrier. Ang ilan ay maghihintay sa Malacca, hawak ang leeg ng ekonomiya ng China. Kayang tamaan ng medium-range missile ang China ang barko ng Amerika dito, pero humihina depensa nila habang lumalayo. May nakatagong alas pa ang Amerika. Hindi basta-basta kayang pabagsakin ng missile ng China ang submarino. Madaling tamaan ng mga barko at base, pero ibang usapan ng submarino. Parang taguan ang laro. May 64 submarino ang Estados Unidos noong nakaraang taon at 61 naman ang China. Pero hindi lang dami ang labanan. Ang US Navy ay may nuclear submarino na kayang lumubog ng matagal at manatili sa ilalim ng dagat ng buwan. Ipinagmamalaki ni Admiral Samuel Paparo, dating pinuno ng Pacific Fleet, na isang henerasyon ang lamang ng submarino ng Amerika sa China. Hindi siya nagpalabes. Ang China ay may 48 diesel-electric na submarino na tahimik at maayos habang nakabaterya, pero kapag kailangan na nilang umahon para mag-recharge. Pag andar ng mga diesel engine, parang busina ng kotse sa ilalim ng dagat ang tunog. Mas maingay pa rin ang Type 73 at 74 nuclear submarino ng China kaysa sa submarino ng Amerika. Yung mga mas bagong 75 at 76 nasa plano pa lang hanggang mga 2030 at matatagalan pa bago sila magawa ng maramihan. Oras na maaring wala na sa Beijing. Paano kung lusubin ng China ang Taiwan? Naghihintay na ang submarino ng Amerika sa mga choke point. Mahirapan ang ekonomiya ng China kapag tumagal ang labanan at posibleng atakihin ng submarino ang mainland. Kung atakihin ng Beijing ang base ng Amerika sa rehiyon, may torpedo na maaring gumante. Hindi ito magiging malinis na labanan na isa laban sa isa. Kaya ng Amerika magdala ng mas malaking lakas militar kaysa inaasahan ng China at di magtatagal, hindi lang Amerika ang kasali. Marami sa mga kapitbahay ng China naiinis na rito kaya naghahanap din ng pagkakataong gumanti. 17 bansa ang may alitang teritoryal laban sa Beijing. Ang pinakamalaking alitan, Hapon. Karamihan sa mga tao sa Hapon ay nakatira sa 5 pangunahing isla, ngunit sa timog ay may maliliit na batong tinatawag na Senkaku Islands o Diaoyu ayon sa China. Walang nakatira doon pero noong 1969 at 69 nang matuklasan ng UN ang langis at gas malapit doon, biglang sinabi ng China na kanila na yon mula pa ika-14 na siglo. Nakakatawa kung paano biglang pumapabor ang kasaysayan kapag may langis na sangkot. Sa totoo lang, mas makatotohanan pa yon kaysa sa kwento ng Beijing tungkol sa sinaunang nanirahan sa Spratlys. Pag-uusapan pa natin ito mamaya. Kamakailan, lalong pinalala ng China ang tensyon sa Senkakus. Noong Enero 2021, nagpatupad sila ng batas na pumapayag sa Coast Guard gumamit ng puwersa laban sa banyagang sasakyang dagat sa teritoryong tubig ng China. Hindi na rin nakakagulat dahil malawak ang definisyon ng Beijing sa mga katubigan nito na malinaw sa batas. Sakop ng jurisdiksyon ng China ang panloob na tubig, territorial seas, contiguous zone, EEZ, tubig sa ibabaw ng continental shelf, at ang malabong kategoryang ibang mga tubig. Alam mo na ang ibig sabihin ng ibang mga tubig sa Japan. Matagal nang tinutukso ng China ang Senkakus at sinusubok ang hangganan ng Japan. Ginagawang malaking babala ng batas na ito ang mga patutsada. Higit pa rito, hindi maaring talikuran ng Japan ang Taiwan dahil nakasalalay dito ang kanilang kabuhayan. At 20% ng kabuang kalakalan nito ay dumadaan sa South China Sea na ngayon ay minimilitarisa ng China. Ang Taiwan Strait ay dinadaanan ng 25% ng mga export nito, 32% ng mga import nito at 70% ng mga import ng enerhiya nito. Kaya naman, bago siya paslangin, nagbabala si dating punong ministro Shinzo Abe na ang emerhensiya sa Taiwan ay magiging emerhensiya rin ng Hapon. Hindi siya nagpalabes. Kung makuha ng China ang Taiwan, mismong pagiral ng Hapon ang nakataya. Hindi na palayo ng pagpaslang kay Abe ang direksyon ng Hapon. Sa halip, pinabilis pa nito ang mga bagay-bagay. Siya ang patibay ng pundasyon ng militar na lalo pang pinabilis ng mga sumunod, unang beses mula ikalawang digmaang pandigdig. Ang Hapon ay naghahanda para sa opensiba, bumibili ng mga misilang kayang tumama sa malalayong target. Noong Disyembre 2020, inanunsyo ito ng Tokyo. Abot sa 2% ng GDP ang gastusin sa depensa pagsapit ng 2027. Hindi basta-basta pinili ang petsang yon. Tinutok talaga ito sa schedule ng pananakop ni Xi. May humigit kumulang 54,000 sundalong Amerikano sa Hapon, pinakamarami sa buong mundo. Kahit gustong umiwas ng Tokyo sa laban para sa Taiwan, hindi ito posible dahil sa heograpiya. Dahil sa mga base, agad nang kasali ang Japan sa labanan simula pa lang. May 25,000 sundalong Amerikano sa Timog Korea. Hindi man kasing ingay ng Tokyo ang Seoul sa isyu ng Taiwan, maigpit din ang koneksyon nito sa balanse ng reyon. Narito pa ang mas malaking problema.
Kalakalan, nakakulong din ang Timog Korea sa makikitid na daanan dahil sa geograpya. 70% ng kalakalang pandagat ay dumadaan sa South China Sea at 30% ng inaangkat at halos 1 sa 4 ng iniluluwas ay sa Taiwan Strait. Tinangka ng Timog Korea na balansehin ang relasyon sa China sa ilalim ni Xi at panatilihing malapit ang seguridad sa Washington habang nakikinabang sa negosyo sa Beijing. Noong 2024, sinabi pa ni Pangulong Lee Jae-myung na dapat iwasan ng Seoul ang pumili ng panig at basta magpasalamat na lang sa parehong China at Taiwan. Hindi napipigilan ng pasasalamat ang mga misil. Kapag may putukan at lumiit ang rutang pangkalakalan, hindi na pwedeng neutral ang Timog Korea. Ang seguridad at kaligtasan ang magdadala sa digmaan. Maaring magkunwari ang Seoul na uubra ang pananatiling neutral dahil sa geograpyang nagprotekta rito mula sa galaw ng China. Noong Agosto 11, 2025, isang barko ng Chinese Coast Guard at isang barko ng PLA Navy ang nagbanggaan, pero hindi sila malapit sa China noon. Nasa South China Sea, sila at ang Philippine Coast Guard ang kumuha ng video. Mabilis na sinisi ng Maynala ang Beijing sa kaguluhan at talagang magulo na sa bahaging ito ng dagat. Sa dagat na puno ng mga barkong pandigma at Coast Guard mula sa 6 na bansa, tila pangkaraniwan na ang kaguluhan dito. Inaangkin ng China halos ang buong South China Sea gamit ang kilalang 9-dash line nito. Dinala ito ng Pilipinas sa korte sa The Hague noong 2016 at nanalo. Idineklara ng mga hukom na illegal ang pag-aangkin ng China, ngunit hindi ito pinansin ng Beijing. Parang hamon pa ni Xi, subukan yung pigilan ako. Lalong lumala ang alitan ng China at Pilipinas mula noon at dumami ang sagupaan ng mga barko nitong mga nakaraang taon. Ang banggaan ng 2 barkong Chino ay tila comic relief lang. Kadalasan mga barko ng Pilipino ang nadudurog. Kung hindi binabangga, binobomba sila ng water cannon ng China kaya nababasa, nabubugbog at napapahiya ang mga tauhan ng Coast Guard at mga mang-iisda. Ginawa na ng Pilipinas ang kaya nito, mas umasa sa matagal na kalyadong Estados Unidos. Dati, marami ang base ng US dito, pero nabawasan matapos ang Cold War. Bumalik sila dahil sa pagtatayo ng China ng mga artipisyal na isla. May siyam na base militar ng Amerika sa Pilipinas ngayon. Tingnan kung saan ang mga ito. 5 ang nasa Hilaga na parabang nakatutok na mga baril sa Taiwan Strait. 2 pa, ang Palawan at Antonio Bautista Air Base ay nakaharap sa Spratlys at perpekto para harangin ang shipping lane ng China. Ginawang parang tripwire ng heograpiya ang Pilipinas at hinigpitan pa ng Washington. Hindi lang nag-host ng base ang Pilipinas, nagpapalakas din ito. Ang pagpapalakas ng militar nito ay nakatuon sa pagpapalawak ng China at todo-todo na ang pagsasanay. Noong Mayo at Hunyo ng 2025, nagsanay ang mga sundalong Pilipino kasama ang mga Amerikano, Hapones, Timog Koreano at pati na rin ang mga Briton. Ano ang ginagawa nila? Isa sa mga gawain ay ang pagsubok ng Nemesis na panglunsad ng misil laban sa barko. Saan sila naroon? Sa mga isla ng Botany. Ang Mavulis, ang pinakahilagang bahagi, ay 88 milya o 142 kilometro lang mula sa Taiwan. Mas malapit pa yon kaysa New York at Philadelphia, magkatabi na parang magkapit-bahay. Nagpapatayo rin ng pantalan ang Pilipinas dito. Kapag natapos ito, magiging mainam itong lugar para hadlangan ang kalakalan ng China kung magpumilit pa ang Beijing. Nabubuo na ngayon ang geographical na larawan. Kung umatake ang China sa Taiwan at madamay ang US at kaalyado, hindi lang tagapagtanggol ng isla ang haharapin nila. Mapipitin sila sa 2 panig parang iniipit sa magkabilang gilid. Kapag may blockade pa sa Strait of Malacca na suportado ng Australia, tiyak mararamdaman ng Beijing ang pressure. Kahit marami na silang bagong barko at misil, delikado pa rin ang laro nila at mataas ang tsansang matalo. Kapag ganito kasama ang tsansa, pumapasok ang mga desperado at delikadong hakbang. Paano naman ang mga nuclear na sandata, baka itanong mo? Nakasaad sa papel na hindi maunang gumamit ng nuclear na sandata ang China, pero pag sinure, iba ang dating. Nakatago sa isang dikilalang dokumento na tinatawag na The Science of Second Artillery Operations ang mga detalye, ang mga sitwasyon kung saan ibinababa ng Beijing ang pamantayan para sa paggamit ng nuclear na sandata. At kapag nabasa mo ito, ang pangakong no first use ay nagmumukhang isang butas sa batas. Ayon sa playbook ng Sina, gagamitin nila ang nuclear na sandata kapag isang superpower na may nuclear armas ang bumomba sa kanilang estratehikong target at wala ng ibang depensa ang Beijing. Hindi ito patama sa iba. Ang tinutukoy niyan ay ang Estados Unidos, pero tinutukoy ng dokumentong ito ang pulang linya gaya ng pag-atake sa mainland, infrastruktura o mga lungsod. Hindi kasama ang pagtama sa mga target militar ng China sa dagat, kaya kung sa Taiwan lang magaganap ang labanan, malamang hindi ito mauwi sa nuclear na digmaan.
Paglampas sa linyang iyon, sisimulang magniningning ang mundo, isang sandaling ginhawa. Pero panandalian lang, tapos na ang kalkulasyon ng parusa. Ngayon, kalkulahin natin ang digmaan. Ano ang huling bilang? Ayon sa Bloomberg, ang digmaan sa Taiwan ay maaaring magdulot ng $10 trilyong pagkalugi sa mundo. Tanging Estados Unidos at Sina lang ang may mas malalaking ekonomiya kaysa dyan. Yan ay 10% ng buong pandaigdigang ekonomiya. Bakit isusugal ng China ang lahat? Hindi sapat ang makasaysayang pag-aangkin at ekonomikong benepisyo para ipaliwanag ito. Mayaman na ang China, kaya bakit pa nila guguluhin ang sitwasyon? Talaga bang sulit ang isang sigalot mula sa daang taong digmaang sibil? Nasa gitna ng unang hanay ng mga isla ang Taiwan, ang pinaka-premium gantimpala. Sa ngayon, nakadepende ang yaman ng China sa ugnayan sa ibang bansa at napipipigilan ng mga choke point na di nila hawak. Kapag nakuha nilang Taiwan, mapuputol ito. Maaring magiba ang mga daungan gaya ng Suao at Hua Hualien sa labanan. Pero kapag naitayo ulit, magkakaroon ang Beijing ng direktang daan sa Pasipiko. Pag nakuha ng China ang Taiwan, sila na ang magdidikta ng patakaran at kontrol sa mga barko. Ang Kipot, South China Sea at mga pangunahing ruta ng kalakalan ng Japan, South Korea at Pilipinas ay kontrolado ng Beijing. Hindi lang ito babaguhin ang balanse, babaguhin ito ang mapa na ang China ang nasa gitna. Ano ang handang isugal ng China para makuha yon? Malalaman natin ngayon. Salamat sa pagsama ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganitong videos, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na mapak. Tinawag itong American Riviera noon. Ngayon, isa na itong 350 square mile na libingan sa disyerto. Ngayon, namamatay na ang Salton Sea. Nawala na ang tubig nito. May lasong alikabok sa hangin at sa mga baga ng mga taong nakatira rito. Pero kalahati lang yan ang kwento dahil bawat taon, mahigit $400 milyong ang hinuhugot mula sa lupa at ibinabalik lang din kung saan ito galing. Maaring magbago ang lahat dahil dito. Ang dating binaliwalang lawa ay posibleng baguhin ang pandaigdigang ekonomiya. Habang ang ibabaw ay isang kabiguan, ang nasa ilalim nito ay ibang-iba. Ang lawa ng Salton ay nasa isang rift valley. Mas manipis ang crust ng mundo rito. Ilang milya lang ang kapal. Ilang milya sa ilalim, pinapainit ng magma ang mga bato at ang tubig na nakulong sa loob nito. Sa loob ng maraming taon, ginagamit ng init na yon para sa geothermal na kuryente. Ang tubig mismo ay nakakalason. Sobrang alat, pero puno ito ng mga mineral. Isa sa mga ito, lithium. Isa sa pinakamalalaking deposito sa mundo ay nasa ilalim ng mga taong nalalanghap ang nakalalasong alikabok na yon. Ang dami ng lithium sa ilalim ng Salton Sea ay kaya magpaandar ng 375 milyong electric na sasakyan. Mas marami pa yon kaysa sa lahat ng sasakyan sa Estados Unidos. At gayunpaman, ito ay nasa ilalim ng isa sa pinakanakakalason at napabayaan na bahagi ng Amerika. Mahalaga ang yamang ito dahil sa taas ng konsentrasyon nito. Ang ilang bahagi ng brine ay napakayaman, kaya't para itong jackpot, at ito ay nasa gitna mismo ng isang malaking pamilihan ng mga mamimili. Nakaayos na ang mga highway, riles ng tren at logistika. Ang pagkuha ng lithium ay konektado na sa industriya ng geothermal. Sa kasalukuyan, 11 geothermal na planta ang nakapalibot sa timog baybayin ng lawa. Ibinubomba nila ang sobrang init na brine pataas upang gamitin ang singaw. Pagkatapos makuha ang init, ibinabalik lang ito sa lupa kasama ang humigit kumulang 21,500 tonelad ng lithium. Bawat taon, ibinabalik ng Amerika sa lupa ang lithium na nakakahalaga ng $400 milyong kahit hindi naman ito kailangan. Sa pagdagdag ng mineral extraction sa power cycle, malaki ang nababawas sa gasto sa paggawa ng infrastruktura dahil na-drill na ang mga balon at umaandar na ang mga pump. Ang preheated na brine ay nasa ibabaw na. Sa extraction method, ginagamit ang geothermal infrastruktura para tanggalin ang lithium sa loob ng ilang oras, hindi taon. Mabilis ito, epesyente at walang pagkasira na dulot ng tradisyonal na pagmimina. At hindi lang lithium ang mayroon dito. Manganese, zinc at iba pang mineral na mahalaga sa baterya at imbakan ng kuryente. Ngayon, ang Salton Sea ay hindi na lang lason na lawa, kundi isang yaman na rin. Maaring matugunan ng isang disyertong basin sa California ang malaking pandaigdigang pangangailangan. Sa kasalukuyan, ang lithium ang hadlang ng makabagong mundo at kailangan sa bawat EV na baterya. Kailangan ito ng bawat wind at solar farm. Kapag walang tuloy-tuloy na supply, mahihinto ang paglipat mula sa fossil fuels at tataas ang gastos. Dumarami ang estratehikong kahinaan, hindi basta minahan ng deposito sa Salton Sea.
Maaring ito ang maging sandigan ng produksyon ng baterya ng Amerika at magpapagalaw sa susunod na siglo ng transportasyon. Sapat ang taas ng konsentrasyon, napakalaki ng dami, at malinis ang paraan, kaya ang tanong ay hindi na kung mangyayari, kundi gaano kabilis. Nagsimula na ang karera para sa yaman ng Amerika at narito ako para magulat. I-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa mga bagong pangyayari. Ang Imperial County ay kabilang sa pinakamahirap na rehiyon ng California. Sa ilang lugar, halos umabot sa 2 digit ang antas ng kawalan ng trabaho dito. Ngunit, ang kita mula sa lithium na isinusulat na sa batas ay maaaring magbago nito habang buhay. Ang bagong excise tax ay nagbabalik ng 80% diretso sa county. Kapag naabot ang buong kapasidad, maaring makalika ng humigit kumulang $2 bilyon kita kada taon ang produksyon ng lithium. Ang mga tagaplano ng county ay nagmomodelo ng 700 mataas na sahod na permanenteng trabaho sa 3 pangunahing proyekto. Mga operator, technician, maintenance crew at libo-libong iba pa sa konstruksyon at suportang gawain. Sa unang pagkakataon, magkasamang itinala ang pagkabigo at potensyal ng lawa sa parehong balanse ng pananalapi kung mangyayari talaga ang pagkuha. Pangunahing hadlang ang pananaw ng mga tao, matagal na nilang turing sa basin na ito bilang libingan ng kalikasan, hindi napapansin ang industrial na katotohanan nito. Gumagana ang teknolohiya ng pagkuha at kumpirmado ng reserbang nasa ilalim ng lupa. Ang hamon ay maisagawa ang malaking pagbabago sa industriya bago magsara ang oportunidad sa merkado. Hindi lang ito simpleng paghuhukay mula sa ilalim ng lupa. Walang silbi ang hilaw na lithium, hindi ito magagamit sa pagpapailaw ng lungsod o paggawa ng EV gamit lang ang brine o dinurog na bato. Ang nagpuproseso ng metal ang may kontrol sa merkado. Nandyan ang lithium, pero ang bansa na nagpoproseso nito, hindi yung nagmimina, ang siyang tunay na panalo. Ngayon, hindi balanse ang mapa ng mundo rito. Australia at Chile ang naungguna sa pagmimina pero hindi nila hawak ang merkado. Karamihan sa mga baterang ginagawa ngayon ay may lithium na dumaan sa isang pabrika sa China kahit saan pa man hinukay ang ore nito. Ang geothermal brine sa ilalim ng Salton Sea ang natatanggal ng ganitong kalamangan. Kontrolado ng China ang pagproseso ng lithium gaya ng dating kontrol ng OPEC sa langis. Ang Salton Sea lang ang lokal na yaman na kayang putulin ng ating pagdepende roon. Walang pagtawid dagat, walang dayuhang taripa, walang biglaang pagtaas ng presyo na inuudyok mula sa kabilang panig ng mundo. Ang Salton Sea, kapag naabot ang inaasahang buong kapasidad nito na humigit kumulang 200,000 tonelada kada taon, ay kayang tugunan ang buong taon ng pangangailangan ng lithium ng ilang malalaking planta sa US at makakaroon pa ng sobra para sa imbakan ng kuryente sa grid. Hindi lang ito murang baterya, kundi mga pabrika sa Amerika na kumukuha ng libu-libong manggagawa. Ang lawa ngayon ay isang estratehikong yaman. Nang ipakilala ng Nevada ang bagong pilak, naglatag ito ng proteksyon para sa mga industriya. Pwede rin gawin ng California ito para sa Salton Sea. Maaaring gawing mahalagang estratehikong sentro ang dating nakalimutang bahagi ng estado. Tamang panahon na para samantalahin ito. Ang Salton Sea lang ang tanging lugar na may sapat na geological na laki para magawa iyon. Nagsimula na ang karera para makuha ang yamang ito. Malalaking makinarya ang umaandar sa timog, baybayin ng lawa. 3 malalaking kumpanya ang naguunahan sa geothermal brine. Bawat isa ay tumataya ng bilyon-bilyon para mauna sa merkado. Nangunguna ang Control Thermal Resources sa pagpapalawak. Sa Hell's Kitchen, nagbubutas sila ng mainit na reservoir para makuha ang battery-grade lithium at geothermal na kuryente sa huling bahagi ng 2020s. Ang pagkakaroon ng maagang kalamangan na ito ay naglalagay ng pressure sa mga kakumpetensya na tapatan ang kanilang integrated na saklaw o malalagay sila sa panganib na maiwanan. Iba ang paraan ng energy source minerals, kinukuha nila ang brine sa ibabaw ng lupa gamit ang geothermal infrastructure. Ang isang tuldok 36 na bilyong pangako ng Department of Energy sa 2025 ay nagpapakita sa mga pribadong mamumuhunan na suportado ng pamahalaan ang malalaking engineering investment sa larangang ito. Samantala, ang Berkshire Hathaway Energy ay nag-invest ng mahigit $40 bilyong sa renewable energy at nagpapatakbo ng isa sa pinakamalalaking utility network sa Estados Unidos. Ibig sabihin, kaya nitong magmobilisa ng resources ng mas mabilis at mura kaysa sa mas maliit na operator. Hindi ito 3 magkahiwalay na pustahan. 3 parallel na linya ito sa isang highway. Ang unang umabot ng 20,000 tonelada ang makakakuha ng mga kontrata na hahabulin ng iba sa maraming taon. Kinilala ng federal na pamahalaan ang nakataya at naglalagay ito ng matinding pressure para pabilisin ang schedule.
Dumaan ang mga proyektong ito sa mabilisang pag-apruba, kaya napipilitang kumilos ng sabay-sabay ang mga ahensya at nababawasan ang red tape na nagpapabagal sa infrastruktura sa Amerika. Kasabay nito, nagpatupad ang California ng lokal na pagbubuwis para patatagin ang politika sa reyon. Ang excise tax ay nakabase sa dami ng napoproduce na lithium. 20% ay legal na inilaan, particular para sa pagpapanumbalik ng kalikasan ng mismong Salton Sea. Nangyayari ang mabilis na pagsulong na industrial na ito dahil may nakahanda ng merkado para rito. Sa Sunbelt, nagbubukas ang malalaking bagong pabrika ng baterya. Kailangan nila ng lokal na supply na hindi naapektuhan ng pandaigdigang sigalot o abala sa dagat. Kung maabot ng operasyon sa Imperial Valley, ang target sa produksyon sa huling 2020, makakamit nila ang mga pangunahing kontrata para sa sektor ng sasakyang Amerikano. Walang puwang magkamali dahil tuloy-tuloy ang pagpapalawak ng mga internasyonal na kakumpetensya. Kapag napalampas ng mga proyekto sa Salton Sea ang tamang tiempo, natuyuan ang pondo o huminto ang konstruksyon. Sa ibang bansa, titingin ang mga pabrika ng baterya. Ang pandaigdigang merkado ay nangangailangan ng kasiguraduhan. Kailangan ng Estados Unidos ang material na ito. Pero may humaharang dito, California. Ang regulasyon ng estado ang direktang humaharang sa US na makuha ang ganap na kontrol sa supply ng lithium dahil pinapatagal nito ang mga konstruksyon kahit ng 10 taon. Ang bawat pagkaantala rito ay hindi lang burokrasya kundi estratehikong panganib. Ang mga kasong pangkalikasan ay pumigil na sa mahahalagang yugto ng pag-unlad. Sa huling bahagi ng 2025, aktibong tinatarget ng mga legal na apela ang mga proyektong tulad ng Hell's Kitchen. Ang pangunahing argumento ay nakatuon sa batayang kahinaan ng reyon, ang paggamit ng tubig. Sa kasalukuyan, nakararanas ng matinding tagtuyot ang basin. Bagamat epektibo ang pagkuha, kailangan pa rin ng milyon-milyong galon ng tubig para sa pagpapalamig at chemical na proseso. Binala ng mga kritiko na ang dagdag na industrial na gamit sa bumabagsak na lawa ay maaaring magdulot ng tuluyang pagkasira ng Salton Sea. Ang karapatan sa tubig ay mahigpit na limitasyon sa paglago. Hawak na mga magsasaka sa Imperial Valley ang malalaking prioridad na alokasyon mula sa Colorado River. Pero simula 2020, bawas na ang matatanggap ng bawat gumagamit ng ilog dahil sa bagong federal na patakaran. Ang Salton Sea ay umiira lamang ngayon dahil sa agricultural runoff mula sa mismong mga sakahan na yon. Kung ang tubig sa bukirin ay ililihis sa pagpapalamig ng high-tech refinery, mas bibilis ang pagliit ng lawa. Ang mga taong matagal nang nakatira sa namamatay na lawa ay ngayon ay hati na. Ang iba ay tingin dito ay kaligtasan. Maaring magamit na sa wakas ang buwis para sa pagpigil ng alikabok at pagpapanumbalik ng tirahan. Pero para sa iba, ito ay panibagong sugal ng industriya sa kalusugan nila. Dahil sa mga apela sa kalidad ng hangin, mapanganib na basura at pook kultural ng tribo, naantala ang Hell's Kitchen ng ilang buwan. Nag-alala ang mga lokal na grupo na kahit closed loop system, maaari pa rin maglabas ng chemical o magdulot ng dagdag na trapiko ng truck sa maalikabok na kalsadang galing sa playa. Totoo ang 700 permanenteng trabaho, ngunit may pangambaring maaring kapalit nito ang kalusugan ng mga residente. Sinisikap ng Lithium Valley, planang estado na balansehin ang lahat. Dagdag, pondo sa lokal na mitigasyon, advisory commission, pero manipis ng tiwala dahil sa dekada ng naputol na mga pangakong pagpapanumbalik. Maging maliliit na balon ay pwedeng makasira sa sagradong lupa ng mga matagal nang naninirahang komunidad. Malaking problema pa rin ang alitan sa pagkuha ng permit bukod sa issue ng tubig. Noong unang bahagi ng 2025, ipinahinto ng Berkshire Hathaway Energy ang ilang pagpapalawak ng geothermal dahil sa delay sa permit at kakulangan ng infrastruktura. Ang mga administratibong hadlang na ito ay maaaring magpalawig ng paglulunsad mula huling bahagi ng 2020 hanggang 2030 sa isang pamilihang ganito. Kabilis gumalaw, ang 5 taong pagkaantala ay katumbas ng kabiguan. Kung malampasan ng mga operator ang mga kaso, makuha ang karapatan sa tubig at masimula ng produksyon sa huling bahagi ng 2020, magbabago ang estratehikong balanse ng mundo. Pero kung manaig ang mga hadlang sa regulasyon, tuluyang magsasara ang pagkakataon. Iiwasan na lang ng pandigdigang industriya ng baterya ang Estados Unidos. Ang kinabukasan ng malinis na enerhiya ng bansa ay nakaasa pa rin sa imported na lithium, kaya vulnerable ang mga gumagawa ng EV at grid projects sa pagkaantala, pagtaas ng presyo at hadlang mula sa ibang bansa. Sa 30 taon na pabayaan ang Salton Sea, isang ecological na sakunang hindi nabigyan ng solusyon. Ngayon, ang kabiguang iyon ang naging kailangan para sa muling pagsigla ng industriya. Pinipilit nitong ganap na baguhin ang tanawin.
Hindi naghihintay ang disyerto at tiyak na hindi rin naghihintay ang China. Pero ang Amerika kaya? Salamat sa pagsama sa akin ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganito, paki-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat ulit. Makita tayo sa susunod sa MathPack. Sa ngayon, 20% ng kabuuang supply ng langis sa mundo ay naipit. Binibiyag ito ng isang napakakitid na anyong tubig na napakaliit at madali mong mapalagpas sa mapa. Ang Kipot ng Hormuz. Araw-araw, malalaking tanker na may dalang milyon-milyong bariles ng langis ang kailangang dumaan sa 21 milyang koridor na ito, o dapat sanay ganoon. Magdamag mga pag-atake ng militar at mga sea mine ang nagsara sa daanan ng tubig, agad itong ginawang pinakamapanganib na lugar sa mundo. Parang imposibleng mangyari ito. Paano walang alternatibong ruta o backup na plano? Kapag biglang bumagsak ang pandigdigang supply chain, agad na naghahanap ng solusyon ang publiko. Hinati natin ang mga bundok para maitayo ang Panama Canal at binago ang disyerto para sa Suez. Kung ang kaligtasan ng tao ay depende lang sa siwang na sobrang kipot na tanaw mo ang kabila, bakit di maghukay ng kanal o humanap ng ibang daan ang pinakamayayamang bansa? Dahil ang pag-iwas sa Strait of Hormuz ay hindi lang basta usapin ng paghuhukay ng lupa. Kahit magawa natin ang pinakamalaking proyektong konstruksyon sa kasaysayan, hindi pa rin tayo maliligtas nito. May isang napakalaking patibong sa Persian Gulf at naghihintay lang ito na may mahulog. Ang Persian Gulf ay kakaiba kumpara sa ibang lugar sa mundo. Karamihan sa mga kalapit bansa nito ay kabilang sa pinakamalalaking tagagawa ng langis sa mundo. Ang Saudi Arabia, Iran, Iraq at UAE ay nagsasama-sama upang magbomba ng 10-10 milyong bariles ng langis mula sa buhangin araw-araw. Ito ay napakaraming likidong enerhiya, kaya nitong painitin ang mga kontinente, lumutang ang mga barko at patakbuhin ang global grid. Sa maraming paraan, ito ang puso ng makabagong mundo, ngunit may isang nakamamatay na depekto sa heograpiya. Heto ang problema. Ang Persian Gulf ay parang isang saradong palanggana na may iisang makitid na lagusan papasok at palabas. Ang Strait of Hormuz mismo. Ang pagkakaiba nito sa ibang gulpo ay tulad ng Gulf of Mexico na maraming malalaking bokana at daanan ng barko papasok at palabas ng dagat. Sa pagitan ng Florida at Cuba halimbawa o sa pagitan ng Mexico at Cuba papunta sa Caribbean Sea at sa Atlantic Ocean. Ang Persian Gulf ay ibang-iba. Dito, lahat ng barko, kabilang ang malalaking oil tanker na nagpapatakbo ng ekonomiya ng mundo ay kailangan dumaan sa Kipot ng Hormuz para makaalis. Walang eksepsyon o alternatibo kaya napaka-estratehikong choke point ito. Isang choke point na epektibong responsabel para sa 20% ng supply ng langis sa mundo at 20% ng kalakalan ng liquefied natural gas o LNG ng mundo. Para lalong lumala ang sitwasyon, ang kipot ay hindi lang makitid, ito rin ay mahigpit na binabantayan. Lahat ng sasakyang pandagat dito ay kailangang dumaan sa dalawang shipping lane. Isa para palabas, isa para papasok. Parehong 2 milya ang lapad at pinaghiwalay ng 2 milyang pagitan. Kabisado ng Iran ang mga lane na ito. Alam nito ng eksakto kung aling mga daan ang dadaanan ng mga sasakyang pandagat at alam din ito kung paano ito guguluhin. Hindi pa nga nito kailangang harangin ang buong kipot. Kaya nitong tutukan ang makikitid na shipping lane at agad maputol ang malaking bahagi ng kalakalan sa magdamag. Yan mismo ang ginawa nila. Dahil sa banta ng Nina, misil at drone, maraming sasakyang pandagat ang tumigil dumaan sa Kipot ng Hormuz. Ayaw ng mga kumpanya na isugal ang napakamahal nilang mga asset pati na rin ng buhay ng 12-dosenang tripulante at mas naging ayaw ng mga insurer na magbigay ng insurance para sa mga barkong balak dumaan doon. Dahil dito biglang tumaas ang presyo ng langis at ang ekonomiya ng buong mga kontinente ay napalapit sa isang krisis na hindi pa nararanasan sa loob ng isang henerasyon. Alam mo, hindi bababa sa 4 na beses na nangyari ang ganung krisis sa henerasyon ko. Ang lahat ng ito ay dahil lang sa makitid na bahagi ng dagat. Unang tanong, bakit hindi natin ito iwasan? Sa totoo lang, nagawaan na rin natin ito noon. Sa maraming siglo, ang kalakalan sa mundo ay naging bihag ng geografiya. Noong unang panahon, kailangang umikot ng mga barko sa buong Afrika, naglalakbay ng libu-libong milya at ginugugol ang maraming linggo sa dagat para lang magdala ng kargamento sa pagitan ng Europa at Asia.
Maraming barko at tripulante ang napahamak sa pagtawid sa Cape of Good Hope sa South Africa dahil sa mapanganib na agos at masamang panahon na nagdudulot ng delikadong paglalayag. May mga pirata at maraming insidente ng mga barkong inaatake o inaagaw at ninanakaw ang kargamento. Sa maraming siglo, ito lang ang posibleng ruta ng mga barko mula sa isang panig ng Africa papunta sa kabila hanggang may ginawang solusyon ang mga tao. Noong 1869 matapos ang 10 mahabang taon ng konstruksyon at pagbabago sa disyerto, binuksan ang Suez Canal na nag-uugnay sa Red Sea at Mediterranean Sea at nagbibigay ng bagong daanan sa paligid ng kontinente ng Africa. Pinaikli nito ang libu-libong milya at linggo sa ruta at nagbigay ng malaking tulong sa pandaigdigang kalakalan. Sa ngayon, ang kanal ay humahawak pa rin ng humigit kumulang 12 hanggang 14% ng pandaigdigang kalakalan. Sa Amerika, kung gusto ng mga barko makarating mula Atlantic Ocean sa Pacific, kailangan nilang umikot sa buong South America. Kailangang maglayag ang mga barko sa magulong tubig, malalakas na alon at hangin sa timog baybayin ng South America gaya ng Cape Horn at Drake Passage. Kaya dumiretso ang Estados Unidos sa Central America at noong 1914 binuksan ang Panama Canal na malaki agad ang nabawas sa oras ng paglalakbay ng mga barko mula isang panig ng Amerika papunta sa kabila. Pinapatunayan ng kasaysayan na kaya nating baguhin ang kontinente kapag nagbanta sa atin ang maritime choke point. Dahil sa dami ng kontrobersya sa Strait of Hormuz, bakit hindi natin magawa rin yon? Mukhang malinaw ang solusyon sa krisis sa Persian Gulf, ngunit tila hindi epektibo ang ating inhinyeriya sa gitnang silangan. Kung babalikan natin ang Suez at Panama Canals, pareho silang itinayo sa mga halatang lokasyon. Bago pa man may tayo ang Suez Canal, may espasyo na para dito dahil ang hilaga ng Red Sea ay halos 100 milya lang mula sa timog baybayin ng Mediterranean. Alam ng mga eksperto na aabutin ito ng napakatagal na panahon at malaking halaga, pero ang ideya ng pagtatayo ng kanal dito ay logical naman. Ganon din sa Panama kung saan 50 milya lang mang lupa ang pagitan ng Pacific Ocean at Caribbean Sea. Kahit sinong tumingin sa mapa ay makikitang perpekto ang lugar na ito para sa lagusang mag-uugnay sa dalawang anyong tubig. Ibang-iba naman ang kwento sa Persian Gulf. Halos napapaligiran ng lupa ang Gulf para itong isang saldesak na walang ibang labasan kundi sa pamamagitan ng Strait of Hormuz at papunta sa Gulf of Oman bago tuluyang dumaloy papunta sa Arabian Sea. Sa hilaga makikita ang Caspian Sea, isang anyong tubig na napalilibutan ng lupa. Walang tulong mula ron. Kahit gusto mong makarating doon, kailangan pang gumawa ng kanal na daan-daang milya na tatawid sa buong Iran. Dahil sarado ang kipot na yon, malinaw na hindi yon opsyon. Sa kanluran naman ay ang Mediterranean pero masyado rin itong malayo para maiugnay sa Persian Gulf. Para pagdugtungin ang dalawa, kailangang magtayo ng kanal na tatawid sa maraming bansa, malamang kabilang ang Iraq, Jordan at posibleng Syria at Lebanon o Israel. Abutin ito ng dekada at napakalaking halaga ng pera. Kaya hindi rin yon isang makatotohanang pagpipilian. Sa lugar na yon, may daan-daang milya ng lupa na pagmamay-ari ng iba't ibang bansa, ang UAE, Saudi Arabia, Oman at Yemen na lahat ay nasa pagitan ng Persian Gulf at Gulf of Aden o ng Arabian Sea. Paano kung gusto pa rin nating subukan? Noong Setyembre 2015, isang pag-aaral ang nagmungkahi ng 570 milyang kanal mula baybayin ng Saudi sa timog ng Qatar, tatawid ng bansa at lampas hangganan papuntang Yemen hanggang baybayin ng Yemen. Abot sa $80 bilyong ang buong proyekto kung magiging positibo pa. Napansin din ng mga may akda na maaaring isama ang pagtatayo ng bagong baybaying bayan, lungsod at resort sa magkabilang gilid ng kanal. Simula noon, bihira na lang marinig tungkol dito, malamang natulad na rin ito sa Line at Vegas Loop. Hindi, mukhang ang buong gulpo ay parang isang dead end talaga. Walang alternatibong ruta, tagong daanan, makitid na lupang naghihiwalay sa isa pang anyong tubig at malinaw na lugar para sa kanal. Maliban sa isang halos hindi makita sa mapa na butas sa batas ng heograpiya. Ang tangway ng Musandam. Maaring sabihing ang tanging medyo realistiko na mungkahi ay magtayo ng kanal na tatawid dito.
Ang mabato at mabundok na bahaging ito ng lupa na umaabot sa Strait of Hormuz at hinati sa pagitan ng Oman at UAE na may isang nakahiwalay na teritoryo ng Oman bilang pinakahilagang bahagi nito. Sa pinakamakipot na bahagi, ilang dosenang milya lang ang lapad ng tangway ng Musandam. Bumawa ka lang ng kanal dito at malalampasan mo na ang militar ng Iran. Sa papel, hindi naman malayo ang proyekto sa Suez o Panama Canal. Isang maikling daanan ng tubig na magpapababa sa halaga ng Strait of Hormuz at maglilimita sa kakayahan ng Iran na hadlangan ng pagdaloy ng langis sa Europa at iba pa. Pero hindi ito ang malambot na buhangin ng Ehipto kung saan itinayo ang Suez Canal at hindi rin ito katulad ng sa Panama. Ang tangway ay parang kuta ng napakatarik, mabato at magagaspang na mga bundok. Ilan dito gaya ng Jabal al-Harim ay umaabot ng mahigit 6,000 talampakan sa taas ng dagat. Ang mga bundok na ito ay talagang bumabalot sa buong tangway, kaya naman kakaunti lang ang populasyon dito, may mga maliliit lang na pamayanan at baryo na kalat-kalat. Nasa lilim ng mga tuktok ng bundok, kasama ang baybaying oasis ng Hasab na matatagpuan sa hilagang dulo ng tangway. Ang paggawa ng kanal dito ay hindi lang magiging isang kahangahangang tagumpay ng makabagong inhinyeriya, kundi isang himala rin. Bagamat mukhang kailangan mo lang ng kanal na 50 o 60 milya para makatawid sa tangway ng Musandam, hindi ganoon ang mangyayari sa totoong buhay. Kailangang maghukay ang construction crew sa makakapal na batong, umaabot ng milya mula dulo hanggang kabila ng tangway. Kailangang burahin mula sa mundo ang buong mga bundok. Dahil sa matindi at hindi kaaya-ayang lupain, kahit may paraan ang tagapagtayo na magtrabaho rito, hindi pa rin sila makakagawa ng simpleng tuwid na kanal mula dulo hanggang kabila. Kailangan nilang lumiko pakaliwa at pakanan dito at doon ayon sa likas na hugis ng lugar. Ang isang 50 milyang bypass ay biglang nagiging 100 milyang labyrinth. Mas magiging komplikado ito kumpara halimbawa sa Suez Canal na umaabot ng humigit kumulang 120 milya o sa Panama Canal na 50 milya ang haba. Kasabay ng pagiging komplikado, tumataas din ang gastos. Ang Suez Canal ay umabot sa $100 milyong noon na halos $2 bilyong na yon. Ang Estados Unidos ay gumastos ng $375 milyong sa paggawa ng Panama Canal na katumbas na yon ng halos 8 o 9 bilyong dolyar. Sumailalim din ito sa proyektong pagpapalawak na nagkakahalaga ng halos 5.25 bilyong dolyar mula late 2,000S hanggang 2,010S. Ang paggawa ng kanal sa Musandam Peninsula ay hindi lang gagastos ng bilyong dolyar. Hindi lang ito aabot ng ilang bilyong dolyar. Ang proyektong ganito kalaki ay mangangailangan ng 12 na numero sa halaga, 100 bilyong dolyar, at yon ay pinakamababa pa lang. May ilang pagtataya na maari pa itong umabot o lumampas sa 200 bilyong dolyar, at yon ay para lang sa gastos ng pagpapatayo nito. Hindi pa kasama dyan ang dagdag gastos tulad ng maintenance o seguridad. May isa pang malaking problema sa taas ng lugar. Hindi ito gaya sa Ehipto kung saan ang lupang pinagtayuan ng Suez Canal ay halos patag mula dulo hanggang kabila. Kaya hindi na kailangan ng lock sa Suez Canal dahil hindi na kailangang itaas o ibaba ang mga barko, diretso silang dumadaan. Ang isang kanal na tatawid sa Oman o UAE ay hindi gagana sa ganung paraan. Dahil pabago-bago ang lupain, kailangan ito ng malaking at komplikadong sistema ng lock para matulungan ang mga barko umakyat at bumaba habang tumatawid. Kailangan ng mga lock ng tubig, napakaraming tubig. At isa ito sa mga pinakatuyong rehiyon sa mundo, nagdadala ito ng maraming bagong hamon. Tulad ng, saan manggagaling ang tubig para punuin ang mga lock? Paano ito mapapanatili? Paano kakayanin ng kanal sa panahon ng matinding init, sikat ng araw at tagtuyot? Hindi ito mga maliit na abala o simpleng mga issue. Ito ang mga pangunahing hadlang na nagpapakitang parang kwentong pambata ang Musandam Canal kaysa makatotohanang panukala. Pero para lang mapag-usapan, sabihin nating naitayo nga ito. Sa kung anong paraan, nalutas lahat ng problema, nakahanap ng sapat na pera. Matagal na taon o dekada ng konstruksyon ang inabot bago na pagdugtong ang Persian Gulf at Gulf of Oman na nagbigay sa mga barko ng alternatibo sa Strait of Hormuz. Mayroon pa ring isang issue na maaring magpabagsak sa buong proyekto. At yon ay seguridad. Kahit may tayo ang kanal na ito na siyang tanging practical na opsyon, hindi rin ito gaanong lalayo sa Iran kumpara sa Strait of Hormuz.
Katulad ng strait, magiging makitid din ito na may tiyak na daanan na kailangang sundan ng mga barko para makatawid sa kabila. Sa madaling salita, magkakaroon ito ng halos parehong mga kahinaan tulad ng strait. Madali rin itong gambalain o harangan, baka nga mas madali pa. Kailangan lang ay ilang nakapwestong mabuti na mga misil o kahit banta ng paglulunsad ng misil para magdulot ng bagong pandaigdigang krisis. Bigla, ang parehong mga isyung nakita sa Strait of Hormuz ay mararanasan din sa Musandam Canal. Muli, matatakot na naman ang mga barko na dumaan dito. Muli ring mag-aatubili ang mga insurer na magbigay ng coverage. At 20% ng langis at LNG ng mundo ay muling maiiwan sa Gulpo, hindi makakarating sa mga bansang umaasa rito para sa kanilang mga industriya at ekonomiya. Ang kanal ay magiging isa na namang choke point na nagkakahalaga ng $100 bilyong o higit pa upang maitayo, kasama ang mga taon ng oras, pagsisikap at mga yaman. Kapag hindi na makatwiran ang $100 bilyong na kanal, tinatanong ng publiko, bakit kailangan pang gumamit ng mga barko? Bakit hindi na lang idaan ng langis sa malalaking pipeline papuntang Red Sea, ibangan yung tubig, o direkta sa mga bansang Europeo? Mayroon ng malawak na network ng mga pipeline na kagaya nito na nabumula sa mga bansang tulad ng Saudi Arabia at UAE. Ang East-West Crude Oil Pipeline halimbawa, na kilala rin bilang Petroline, ay umaabot ng halos 750 milya mula sa silangang probinsya ng Saudi Arabia papunta sa Red Sea. Ang tanging problema ay kahit ang pinakamahaba at pinakamalaking mga pipeline ay may mga limitasyon din. Ang pinakamalaki ay kayang maglipat ng langis sa bilis na katumbas ng ilang malaking tanker kada araw. Kapag maganda ang kondisyon, lampas 100 tanker kada araw ang dumadaan sa kipot. Kaya hindi nila kayang tapatan ang dami ng langis na kayang dalhin ng mga ultra-large crude carrier na tanker. Mahal din silang itayo, palawakin at panatilihin at napaka-vulnerable sa mga pag-atake o sabotahe. Makakatulong sila pero hindi sila pwedeng basta ipalit sa kalakalan ng langis sa dagat, kaya mahalaga ang kipot ng Hormuz. Dahil kahit na may ilang ambisyosang ideya at mga kawili-wiling hypothetical na proyekto, talagang walang alternatibo. Maraming bahagi ng pandaigdigang kalakalan ng langis at ekonomiya ang nakadepende at umaasa sa isang bahagi ng dagat na ito. Kakaunti lang talaga ang magagawa natin para mabago yon. Ang Strait of Hormuz ay higit pa sa isang ruta sa dagat. Geopolitical na pressure point ito kung saan kahit maliit na tensyon ay pwedeng magdulot ng global na epekto. Kung saan nararamdaman ng mga tao sa kabilang panig ng mundo ang epekto ng digmaan sa kanilang araw-araw na buhay. At kung saan ang heograpiya, higit pa sa anumang ibang salik, ang nagtatakda kung ano ang posible at kung ano ang hindi. Kaya sa kabila ng maraming nagawa ng sangkatauhan, hanggat naroon ang langis sa Persian Gulf, nananatiling bihag ng heograpiya ang pandaigdigang ekonomiya. Para mas maintindihan ang sitwasyon, panoorin kung bakit natatakot ang mga Arabong estado sa Iran. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video. Kita-kits sa susunod. Ang krisis ng kartel sa Mexico ay hindi lang problema ng krimen. Isa itong sakuna sa pambansang seguridad. Simula 2024, epektibong kontrolado ng mga kartel ang 30 hanggang 40% ng teritoryo ng Mexico at may ilang rehiyon na lubos na wala sa impluwensya ng gobyerno. At nakakagulat ang karahasan. Mahigit 30,000 ang napapatay kada taon mula 2017 at mahigit 110,000 katao ang opisyal na naiulat na nawawala. Posibleng marami pang nakalibing sa mass grave. Ang pagpupuslit ng droga, pagpupuslit ng tao, panginyikil at mga digmaan ng kartel ang nagbunsod para maging isang Mexico sa mga pinakamapanganib na bansa sa mundo. Pero paano tayo umabot dito? At ano ang naghihintay sa hinaharap? Noong dekada 1980 at 1990, pinamunuan ng mga kartel mula Colombia ang kalakalan ng droga sa Hilaga at Timog Amerika, lalo na ang Medellin at Cali na mga kartel. Dalubhasa ang mga organisasyong ito sa paggawa at pagpupuslit ng cocaine papasok sa Estados Unidos sa pamamagitan ng Caribbean, pero kalaunan nagbago ang lahat. Noong 1993 pagkamatay ni Pablo Escobar ay malaking dagok sa Medellin cartel, kaya lalo pang pinatindi ng Estados Unidos ang presyon sa mga drug trafficker gamit ang mga patrulyang pandagat. Nang humirap ang pagpupuslit ng cocaine sa Caribbean, naghanap ng ibang paraan ang mga kartel ng Colombia at ginamit ang mga landas sa lupa ng Mexico.
Noong una, mga tagapagdala lang ang kartel ng Mexico. Pero habang dumami ang cocaine na hinawakan nila, kinontrol na rin nila ang buong operasyon mula produksyon hanggang distribusyon. Ang pagbabago ng kapangyarihan ang napasimula sa pag-angat ng Mexico bilang pangunahing puwersa sa kalakalan ng droga. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada, 1970 at unang bahagi ng dekada 2000, hindi na lang tagapamagitan ang mga kartel ng Mexico. Lumago na sila bilang pandaigdigang imperyo ng krimen na kumokontrol hindi lang sa kalakalan ng droga, kundi pati na rin sa pagpupuslit ng tao, panghingikil at bentahan ng armas. Isa sa mga pangunahing pangalan sa bagong panahon ng kartel sa Mexico ay ang Sinaloa Cartel, pinamumunuan ni Joaquin El Chapo Guzman. Sa pamumuno niya, naging pinakamakapangyarihang drug organization sa mundo ang Sinaloa. Hindi na lang ito tungkol sa cocaine. Nagpakadalubhasa ang Sinaloa sa heroin, methamphetamine at fentanyl na may operasyon sa mahigit 40 bansa. Kahit nahuli at nadala si El Chapo sa US, malakas pa rin ang kartel dahil sa kanyang mga anak na nagpatuloy ng negosyo. Malaki ang naging papel ng Sinaloa sa pagkalat ng fentanyl sa US, isang synthetic opioid na 50 beses na mas malakas kaysa heroin. Dahil sa laganap nilang pagdamit ng lagusan sa US-Mexico border, impluensya sa mga otoridad at kakayahang mag-adapt, nanatili silang nangingibabaw. Pagkatapos, naroon ang Jalisco New Generation Cartel o CJNG na mabilis na umaangat nitong nakaraang dekada. Kilala ito sa matinding karahasan at walang awang mga taktika. Ang mga operasyong malamilitar ng CJNG tulad ng pananambang, pagbitay at paggamit ng malalakas na armas ang naglagay dito bilang isa sa pinakamapanganib na kriminal na grupo sa mundo. Inangkin na ng kartel na ito ang produksyon ng fentanyl na siyang responsabel sa napakaraming bilang ng mga namatay sa US. Nasa pagitan ng 70,000 at 80,000 katao ang naiugnay sa droga na ito lamang. Ang malulupit na pamamaraan ng CJNG ay bahagi ng kanilang pagkakakilanglan at nakilala sila sa pagpapalaganap ng takot hindi lang sa mga karibal na kartel kundi pati na rin sa buong mga komunidad. Sobrang lakas ng kartel na ito kaya tinuturing ito ng otoridad bilang isa sa pinakamalalaking banta sa Mexico at US. Isa pang mahalagang grupo ay ang Gulf Cartel, isa sa pinakamatanda at pinakamatatag na organisasyon sa Mexico. Dati, kontrolado ng Gulf Cartel ang mga malagang ruta ng droga mula Colombia, dumaraan sa Mexico at papasok sa US. Ngayon, masangkot sila sa human trafficking, pangingikil at iba pang ilegal na gawain sa hangganan ng US at Mexico. Bagamat nabawasan ang kapangyarihan nito dahil sa mga mas bago at mas mararahas na kartel tulad ng CJNG at Sinaloa, nananatiling kinatatakutan ang Gulf Cartel. Dahil sa mga alitan at presyon mula sa autoridad, binago ng Gulf Cartel ang kanilang taktika pero malaki pa rin ang impluensya nila sa ilang reyon. Naroon din ang Los Zetas na dating militar na sangay ng Gulf Cartel. Sa pagdaan ng panahon, humiwalay sila at sumikat dahil sa matinding kalupitan tulad ng malawakang pagpatay, pagputol ng ulo at karahasang nakakakilabot. Ang Zetas ay kinatatakutan dati dahil sa organisadong paggamit nila ng taktikang militar kaya naging isa silang pinakamalakas na kartel sa kasaysayan ng Mexico. Gayunpaman, tulad ng ibang lumang kartel, ang Los Zetas ay kalaunan humina dahil sa panloob na pagkakawatak-watak at pagsugpo ng mga autoridad. Kahit bumagsak man sila, patuloy pa ring aktibo ang natitirang Zetas, kadalasang sangkot sa pangingikil, pagdukot at iba pang marahas na krimen. Sa Michoacan, dalawang iba pang grupo, ang La Familia Michoacana at Los Viagras, ay nakapagtatag ng sarili nilang mga teritoryo. Ang La Familia Michoacana ay nagpakilalang grupong may pseudo-relihiyosong ideolohiya at nagaangking taga-protekta ng mga komunidad. Ngunit mabilis silang sumikat dahil sa karahasan. Lumitaw ang Los Viagras bilang karibal na grupo at madalas nakikipagbanggaan sa Sinaloa Cartel at CJNG para sa kontrol ng reyon. Malaki ang papel ng dalawang grupong ito sa paggawa ng sintetikong droga gaya ng methamphetamine at kilala rin sila sa pang-ingikil, pagdukot at malupit na taktika para mapanatili ang kontrol sa teritoryo nila. Nagdulot ng matinding epekto sa Mexico at Estados Unidos ang pag-usbong ng mga kartel na ito. Sa Mexico, umabot na sa matinding antas ang karahasan ng drug cartel na may higit 400,000 napatay mula nang simulan ng gobyerno ang kampanya laban sa organisadong krimen noong 2006. Maraming komunidad ang nawasak at maraming sibilyan ang nadadamay sa digmaan ng mga kartel. Kontrolado ng makapangyarihang grupo ang mga lungsod at bayan at madalas hindi matapatan ng autoridad ang kanilang dami at yaman.
Sa US, lalo pang lumala ang opioid crisis dahil sa pagdagsa ng fentanyl sa merkado. Dahil dito, dumami ang namamatay sa overdose at fentanyl na ang isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga Amerikanong wala pang 50 taong gulang. Ang mga kartel na ito, dahil sa laki ng kanilang operasyon, ay malaki ang naging ambag sa krisis na ito sa pampublikong kalusugan. Lubos na nabago ang kalakaran ng droga nang ilipat ang kapangyarihan mula sa mga kartel ng Colombia sa mga organisasyon sa Mexico. Naging hari ng cocaine trade ang mga kartel ng Colombia, pero pinalawak ng mga kartel ng Mexico ang kanilang imperyo hindi lang sa pag-angkin sa kalakalan ng cocaine, kundi pati sa paglawak sa sintetikong mga droga tulad ng fentanyl at methamphetamine. Nakaangkop at nagbago ang mga kriminal na organisasyong ito. Sa kabila ng patuloy na paglaban, patuloy pa ring namamayagpag ang mga kartel. Habang lumalala ang sitwasyon sa Mexico at US, malinaw na malayo pa ang laban kontra sa mga kartel. Sa Mexico, ang mga kartel ay hindi lang nagbebenta ng droga, kumikilos din silang parang anino ng gobyerno. Ang bawat kartel ay namumuno sa mga teritoryo na may kontrol at impluwensyang halos katumbas ng estado. Hinati ng mga kriminal na imperyo ang bansa sa mga rehiyon kung saan sila eksperto sa paggawa ng droga, pangingikil, human trafficking at pagnanakaw ng gasolina. Ang kartel ng Sinaloa ay isa sa pinakamakapangyarihan at kilalang organisasyon sa mundo na may saklaw sa buong Mexico at higit pa. Nakatutok pangunahing sa rehiyon ng Sinaloa, kontrolado ng kartel ang mahahalagang ruta ng pagpupuslit ng droga, lalo na ang mga ginagamit sa pagdadala ng cocaine at fentanyl papunta sa US. Para sa Sinaloa, ang kalakalan ng droga ay isang pandigdigang negosyo. Mayroon silang malawak na pandigdigang mga koneksyon at ang kanilang kakayahan na mag-navigate sa mga komplikadong ruta ng pagpupuslit ang nagpanatili sa kanila bilang isa sa mga nangungunang grupo sa mundo ng mga kartel. Sa kanlurang estado ng Jalisco, ang kartel ng bagong henerasyon ng Jalisco o CJNG ang namamayani. Ang kartel na ito ay kilala sa mararahas na taktika, kabilang ang direktang sagupaan sa pamahalaan ng Mexico. Ang CJNG ay mabilis na lumago at naging isa sa pinakamapanganib at makapangyarihang mga kartel sa bansa. Kahit sangkot sila sa iba pang illegal na gawain, pangunahing kita nila ay mula sa paggawa ng methamphetamine. Ang Jalisco ay naging sentro ng paggawa ng meth sa Mexico at ang operasyon ng CJNG ay sumasaklaw sa malalawak na bahagi ng estado kung saan kontrolado nila ang parehong produksyon at distribusyon. Hindi lang sa mga karibal na kartel umiral ang marahas na kalikasan ng kartel. Tinarget nila ang mga alagad ng batas at mga opisyal ng gobyerno nang may malupit na kahusayan at madalas ay gumagamit ng mga operasyong parang militar para igiit ang panghingibabaw nila. Sa pagpunta sa silangan, ang Tamaulipas ay isang larangan ng labanan para sa kontrol sa pagitan ng Gulf Cartel at ng mga natitirang miyembro ng Zetas. Kahit humina na ang mga grupong ito, hawak pa rin nila ang mga pangunahing ruta ng pagpupuslit at ilegal na negosyo. Sikat ang Tamaulipas sa human trafficking at pagnanakaw ng gasolina. Karaniwang ginagamit ng mga kartel ang pinakamahihirap na lugar sa hangganan para magpuslit ng tao sa US at kumita ng bilyon mula sa ilegal na pagnanakaw ng gasolina. Tinutulungan ng Gulf Cartel ang kanilang kontrol sa rehiyon gamit ang akses sa mahalagang infrastruktura tulad ng mga pipeline at distribusyon network. Samantala, ang mga Zetas, dating paramilitary na grupo mula sa Mexican Special Forces, ay patuloy na gumagamit ng matinding karahasan para mapanatili ang kontrol sa rehiyong ito. Sa Michoacan, isang rehiyon na sagana sa mga likas na yaman sa agrikultura, ilang mga kartel ang naglalaban-laban para sa kapangyarihan. Ngunit ang CJNG, Los Viagras at La Familia Michoacana ang pangunahing mga grupo. Habang ang mga grupong ito ay sangkot sa iba't ibang uri ng kriminal na gawain, isa sa kanilang pinakamalaking pinakakakitaan ay ang pangingikil sa mga lokal na magsasaka ng abukado at kalamansi. Mahalaga ang mga pananim sa ekonomiya ng rehiyon at kilala ang mga kartel sa paghingi ng proteksyon pera mula sa mga magsasaka gamit ang dahas. Bukod sa panginyikil, sangkot din ang mga grupong ito sa paggawa ng methamphetamine gamit ang mga liblib na lugar sa Michoacan bilang tagong laboratorio ng droga. Ang karahasan at pangingikil sa rehiyon ay lalo pang napapahirap sa buhay ng mga residente na madalas nasasangkot sa gitna ng sagupaan ng mga kartel. Sa Guerrero, kasing lala rin ang sitwasyon. Kilala ang estadong ito sa paggawa ng heroin at ilang kartel tulad ng Guerrero Unidos na dating bahagi ng Beltran Leyva ay nag-aagawan para kontrolin ang industriyang ito. Ang Guerrero ay pangunahing rehiyon sa Mexico para sa pagtatanim ng poppy na ginagawang heroin.
Hawak ng mga kartel ang produksyon at pagpupuslit ng droga na palihim may pinapasok sa US at ibang pamilihan. Malakas ang kalakalan ng heroin sa Guerrero at ito ang pangunahing kita ng maraming grupong kriminal na ginagamit ang kapangyarihan para ipataw ang paghahari nila sa mga lokal na komunidad. Nagdulot ng tuloy-tuloy na labanan ang karahasang kaugnay ng kalakalan ng heroin habang nag-aagawan ang magkaribal na kartel sa kontrol ng mga taniman ng papi at ruta ng pagpupuslit. Ang bawat rehiyon ay parang sariling bansa kung saan ang kartel ay tila anino ng pamahalaan. Nagpapataw sila ng buwis sa mga lokal na negosyo, nagpapatupad ng sarili nilang mga batas at maging sa paglutas ng mga alitan sa loob ng kanilang mga komunidad. Halimbawa, kung hindi magbayad ng proteksyon ang lokal na tindero sa kartel, maaring maging nakamamatay ang resulta. May sariling paraan ng pagpapatupad ang mga kartel at madalas gumamit ng dahas para mapanatili ang kontrol sa mga sibilyan. Maging ito man ay sa pamamagitan ng pagdukot, pagputol ng ulo o maramihang pagpatay, ang mga paraan ng kartel ay parehong malupit at epektibo. Sa ilang lugar, ang mga miyembro ng kartel ang de facto na otoridad. Nag-aalok ng proteksyon kapalit ng katapatan at pera at pinarurusahan ang sumusuway sa kanila. Ang kapangyarihan ng mga kartel sa kanilang teritoryo ay hamon sa estado ng Mexico na hirap mabawi ang kontrol sa mga lugar na hawak ng kriminal na organisasyon. Ang mga kartel ay mahusay na kagamitan, kadalasan ay mas mabigat ang armas at mas malaki ang pondo kaysa sa mga lokal na tagapagpatupad ng batas. Malawak din ang kanilang network ng tiwaling opisyal na nasa listahan ng pasahod ay lalong nahihirapan ng gobyerno pigilan ang operasyon nila. Sa mundong ito, ang mga kartel ay hindi lang kriminal, sila rin ang namumuno sa kanilang nasasakupan. Sila ang nagkokontrol sa kanilang teritoryo at umaabot pa ang impluwensya nila sa labas ng drug trade. Mula sa pangingikil sa mga magsasaka hanggang human trafficking, ganap ang kapangyarihan ng mga kartel na ito. Para sa maraming Meksikano na naninirahan sa mga lugar na ito, ang buhay sa ilalim ng kontrol ng kartel ay naging isang mabigat na realidad na halos walang pag-asa para sa pagbabago, maliban na lang kung magagawa ng pamahalaan ng Meksiko na maglunsad ng seryosong hamon laban sa mga kriminal na imperyo na ito. Sa ilang bahagi ng Meksiko, dahil hirap ang gobyerno magpanatili ng kontrol, pumapasok ang mga kartel bilang aninong gobyerno at pinupunan ang kakulangan. Hindi lang droga at karahasan ang saklaw ng mga kriminal na organisasyon. Kontrolado nila ang mga komunidad, nagbibigay serbisyo, nagpapatupad ng batas at kumukontrol sa lokal na ekonomiya. Kahit tila pinupunan ng mga kartel ang kakulangan ng estado, hindi maganda ang buhay sa kanilang pamumuno. Isa itong bangungot ng takot, pamimilit at kalupitan. Isa sa mga pinakamasamang paraan ng mga kartel para mapanatili ang kanilang kontrol ay sa pamamagitan ng pangingikil kung saan humingi sila ng piso o proteksyon na pera mula sa sinumang gustong magpatakbo ng negosyo. Hindi lang malalaking korporasyon, pati mga nagtitinda sa kalsada, maliliit na magsasaka at lokal na tindahan ay napipilitang magbayad. Sa Michoacan, ang mga magsasaka ng abukado ay nagbabayad ng hanggang $1,000 kada hektarya taon-taon. Kung hindi sila sumunod, maaring ikamatay nila ito. May malinaw at mabagsik na mensahe ang mga kartel, magbayad ng buwis o harapin ang ganti. Sa mga rehiyon kung saan namamayani ang mga kartel, maraming residente ang halos wala ng ibang pagpipilian kundi sumunod sa mga hiningi ng kartel dahil sa takot para sa kanilang buhay o kaligtasan ng kanilang pamilya. Dayanpaman, hindi lang ito pang-ingikil at pananakot. Alam ng mga kartel tulad ng Sinaloa Cartel at CJNG na mahalaga ang suporta ng lokal na mamamayan para mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Kaya, upang magawa ito, minsan ay ginagampanan nila ang papel ng mga tagapagkaloob, pinopondohan ng mga serbisyong panlipunan bilang pagsisikap na makuha ang katapatan at patatagin ang kanilang kontrol. Noong pandemya ng COVID-19, nagbigay ng ayuda ang CJNG at Sinaloa Cartel sa mahihirap na komunidad tulad ng pagkain at supply para sa mga nangangailangan. Sa una, mukhang mabuti o may tungkulin sa lipunan ng mga kartel, pero may estratehiya sa likod ng kabaitan na ito. Nayunin nitong bilhin ang katapatan at siguraduhin na makita ng mga tao ang mga kartel bilang tagapagtanggol, hindi lang kriminal. Ang taktikang ito ay nagdudulot ng pagdepende kung saan pakiramdam ng mga tao na utang nila ang kaligtasan sa mga kartel, kaya hindi sila lumalaban o nagkwe-question sa otoridad ng mga ito. Para sa hindi sumusunod sa patakaran ng kartel, mabilis at kakilakilabot ang parusa. Mahigpit na pinatutupad ng mga kartel ang awtoridad sa pamamagitan ng kalupitan, gamit ang pampublikong pagbitay at mga karumal-dumal na pagpapakita ng karahasan sa mga susuway.
Sa ilang kaso, ang mga biktima ay pinugutan ng ulo o nilublob sa asido hindi lang para pumatay kundi para magdulot ng matinding takot sa komunidad. Kahit impormante, miyembro ng karibal na gang o inosenteng sibilyan na nadawit sa maling oras at lugar, walang ligtas sa malupit na parusa ng mga kartel. Madalas lantat ang karahasan, layuning takutin ang sino mang susuway sa batas ng kartel na pareho rin ang sasapitin. Isa sa kinatatakutan sa kontrol ng kartel ay ang pag-recruit nila ng mga bata sa kanilang hukbo. Sa ilang rehiyon, may mga batang 10 taong gulang na sa pilitang nire-recruit at sinasanay bilang sundalo ng kartel. Madalas pinipilit o tinatakot ang mga batang nire-recruit at ang tumatang-i ay napaparusahan ng matindi. Karaniwang parusa ng kartel ang pagpapahirap o kamatayan sa mga tumatakas o lumalaban sa kanila. Para sa mga batang ito, dalawang opsyon lang, sumali sa kartel o harapin ang karumaldumal na kahihinatnan. Marami ang napipilitang sumali sa mararahas na gawain tulad ng pagdadala ng droga, pagpatay o pagbabantay. Pinagsasamantalahan ng kartel ang mga kabataang mahina, inaalok ng proteksyon at pakiramdam na may kinabibilangan sila habang ginagawang kasangkapan sa karahasan at takot. Sa ilalim ng pamumuno ng kartel, nagiging araw-araw na pakikibaka ang buhay para mabuhay. Ang mga taong nakatira sa mga teritoryong ito ay madalas na nahaharap sa imposibleng pagpipilian, sumunod o maparusahan. Ang mga kartel ay gumagawa ng sistemang sila ang nang-aapi at nagbibigay, kaya mahirap makalaya ang mga residente sa kanilang kontrol. Ang takot sa karahasan, banta ng kamatayan at tuloy-tuloy na panginikil ay nag-iwan sa mga tao ng kaunting pag-asang makatakas. Ang kawalan ng kakayahan o kagustuhan ng gobyerno na labanan ang mga kartel na ito ay lalo lamang nagpapalakas sa kanilang kapangyarihan at ang siklo ng karahasan ay patuloy na umiikot ng walang tigil. Ang mga kartel sa Mexico ay umunlad na ng higit pa sa karaniwang imahe ng mga gang sa kalsada. Ngayon, kumikilos na sila bilang malalakas na puwersang paramilitar na may armored convoy, drone at rocket launcher. Hindi lang droga ang ipinupuslit ng mga grupong ito. Nakikipagdigmaan na rin sila at nagiiwan ng pagkawasak at gulo sa daraanan. Isa sa pinakamadugo at pinakamapangganib na tunggalian ngayon ay ang patuloy na labanan sa pagitan ng CJNG at ng Sinaloa Cartel, isang labanan na sumira sa buong mga rehiyon at nagdulot ng napakaraming buhay na nawala. Libo-libo ang namamatay taon-taon dahil sa labanan ng dalawang kartel para sa droga, teritoryo at impluensya. Habang patuloy ang labanan sa buong bansa, ang mga estado tulad ng Michoacan at Zacatecas ay naging sentro ng karahasan ng mga kartel. Maraming bayan at nayon ang iniwan ng mga tao habang tumatakas ang mga pamilya dahil sa takot madamay sa sagupaan ng naglalabang kartel. Kadalasang walang pinipiling biktima ang karahasan, tinatarget ang sinumang humaharang sa mga kriminal na imperyo. Madalas nadadamay sa tumitinding karahasan ang inosenteng sibilyan, pulis at lokal na politiko na nagpapakitang hindi lang ilegal na kalakalan ang hawak ng mga kartel kundi pati buong komunidad. Ang nagpapalala sa digmaan ay ang paggamit ng parehong kartel ng taktika sa militar. Hindi na lang umaasa ang mga kartel sa operasyon sa kalsada o tiwaling opisyal para sa kanilang gawain. Mas sopistikado at mabigat ang armas ng mga kartel na yon. Gamit na nila ang parehong sandata at estratehiya ng pambansang hukbo. Isa sa mga pinakakinatatakutang aspeto ng digmaan ng mga kartel ay ang paggamit ng mga nakabaluting sasakyan na tinatawag ding narcotanks o monstruos. Ito ay mga homemade na tangke, mga truck na pinalakas gamit ang makakapal na bakal, kadalasang nilalagyan ng mga machine gun at sa ilang pagkakataon, rocket-propelled grenades. Pinapapadali ng mga sasakyang ito ang pagsalakay ng mga kartel sa mga bayan, pag-ambush sa kalaban at pakikipaglaban sa militar o pulis. Ang CJNG partikular ay nagdala ng digmaan ng mga kartel sa bagong antas gamit ang mga drone. Ginagamit ang mga unmanned aerial vehicle na ito para maghulog ng bomba sa kalaban, kaya ang himpapawid ay nagiging larangan ng digmaan. Ang paggamit ng drone ay hindi lang nakakatakot na taktika, kundi palatandaan din ng pagyusesbong ng teknolohiya ng kartel. Gamit ang mga drone, nasusubaybayan ng CJNG ang kalaban, natutukoy ang individual at nakakapaglunsad ng atake mula sa itaas nang hindi kailangang makipagsagupaan ng harapan. Ang abilidad na lumaban mula sa himpapawid ay nagbibigay sa kanila ng estratehikong kalamangan na sinusubukan ring gamitin ng Sinaloa Cartel at iba pang grupo.
Ipinapakita ng paggamit ng drone sa digmaan ng mga kartel kung paano sila naging mula simpleng tagapagtulak ng droga tungo sa ganap na militarisadong puwersa. May access na ang mga kartel sa sandata ng militar, makabagong teknolohiya at dumaraming recruit na sabik lumaban. Kadalasang sumasali ang mga recruit sa kartel dahil sa pangakong pera, kapangyarihan at proteksyon. Sa mga lugar na kulang ang gobyerno, nagiging autoridad ang mga kartel at nagbibigay ng kontrol at kaayusan sa magulong mundo. Ngunit mabigat ang kapalit ng kapangyarihang ito dahil ang mga tumatanggi ay madalas na malupit na pinarurusahan o pinapatay. Sa gitna ng digmaan, lumalabo ang hangganan ng grupong kriminal at lehitimong militar. Ang mga kartel ay parang sariling hukbo na may sariling batas, ranggo at estratehiya. Nakikipag-alyansa sila sa ibang kartel, lumalaban para sa teritoryo at ginagamit ang kanilang impluwensya para maimpluwensyahan ang lokal na pamahalaan at pulis. Para sa mga taong naninirahan sa mga lugar na ito, lalo lamang pinatitibay ng kakulangan ng gobyerno na mapanatili ang kaayusan ng kapangyarihan ng mga kartel. Sa ilang paraan, nagsisimula ng magmukhang parang mga puwersang militar ng isang swail na estado ang mga kartel. Mayroon silang sapat na tao, mga armas at matibay na loob para labanan ang sinumang kalaban, kabilang na ang pamahalaan ng Mexico. Habang lumalakas at lumalawak ang CJNG at Sinaloa Cartel, malinaw na malayo pa sa katapusan ng kanilang digmaan. Ang kakayahan nilang maghasik ng takot sa buong mga reyon at pahinain ang katatagan ng bansa ay isang malaking hamon para sa Mexico na nahihirapan pigilan ang lumalaking banta ng mga paramilitar. Malawak ang epekto ng bigmaan ng mga kartel na ito. Habang patuloy na lumalawak ang kapangyarihan at impluwensya ng mga kartel, buong mga komunidad ang nagdurusa. Sa labanan para sa kontrol ng mga imperyo ng krimen sa Mexico, mataas ang nakataya at lalo pang tumitindi ang digmaan. Ang labanan ng Mexico laban sa makapangyarihang mga drug cartel ay ilang dekada na nagaganap, ngunit tila hindi pa rin natatapos ang siklo ng karahasan at katiwalian sa bansa. Sa kabila ng pagsisikap ng gobyerno at mga internasyonal na katuwang, patuloy na lumalakas ang mga kriminal na organisasyon at nagdudulot ng takot sa komunidad. Ang tanong ng lahat ay, bakit hindi pa rin napipigilan ng gobyerno ang mga ito? Nasa kombinasyon ng sistematikong korupsyon, pumalyang estratehiya at panlabas na puwersa ang sagot sa hindi mapigilang kapangyarihan ng kartel. Isa sa pinakamalaking hadlang sa paglaban sa mga kartel ay ang malalim na korupsyon sa pagpapatupad ng batas sa Mexico. Isang ulat noong 2020 ang nagbunyag na mahigit 60% ng mga lokal na pulisya ay napasok na ng mga miyembro ng kartel. Sa ilang maliliit na bayan, mas malala pa ang sitwasyon. May mga buong departamento ng pulisa na kompromisado na, marami ang nagbibitiw dahil sa takot sa kartel o tinatanggap ang bayad para magbulag-bulagan. Ibig sabihin, madalas sa mga inaasahang magprotekta ay sila ring nagtatrabaho para sa mga grupong nanggugulo at nananakot sa mamamayan. Gumamit ang mga kartel ng panunuhol at pananakot upang matiyak ang katapatan ng mga lokal na pulis at militar, kaya nagiging mahirap bumuo ng epektibong paglaban. Kahit kumikilos ang mga otoridad laban sa kartel, kadalasan nauwi ito sa tagas o paninira dahil nakapasok sila sa sistema. Kung walang maayos na pagpapatupad ng batas, ang paglaban sa kartel ay parang nag-aapula ng apoy pero ang mga bumbero ay nasa kabilang panig. Matagal nang ginagamit ng pamahalaan ng Mexico ang kingpin strategy kung saan inaaresto o pinapatay ang mga lider ng kartel. Sinasabi ng Quiora na kapag tinanggal ang ulo ng kartel, babagsak ang organisasyon. Nagresulta ang estratehiyang ito sa pagkahuli o pagkamatay ng mga lider ng kartel gaya ni Joaquin El Chapo Guzman, ngunit hindi naging matagumpay. Sa halip, kabaligtaran ang kinalabasan. Tumindi ang karahasan ng kartel at nadulot ng matinding alitan sa mga paksyon ang kapangyarihang iniwan ng mga lider. Pagkalis ng mga lider gaya ni El Chapo, nag-aagawa ng ibang miyembro ng kartel sa kanilang pwesto. Karaniwang nauwi ang alitan sa matinding labanan sa teritoryo na nagreresulta sa mas maraming dugo at pagyayanig sa rehiyon. Malinaw na hindi talaga natutugunan ng pagtanggal ng lider ang ugat ng kapangyarihan ng mga kartel. Panandalian lang ito, nababago ang sitwasyon habang binibigyang daan ang bagong delikadong tao na umangat. Maganda man pakinggan sa balita ang kingpin strategy, pero hindi ito naging pangmatagal ang solusyon laban sa mga kartel. Gumastos na ang Estados Unidos ng bilyon-bilyong dolyar para pigilan ang pagpasok ng ilegal na droga tulad ng cocaine at fentanyl mula Mexico.
Kahit sa kabila ng mga pagsisikap, mabilis pa ring tumataas ang produksyon ng fentanyl sa Mexico at mabilis ding umaangkop ang mga kartel sa bagong uso ng droga. Noong 2023, nakasamsam ang US Drug Enforcement Administration o DEA ng mahigit 379 na milyong nakamamatay na dosis ng fentanyl. Mataas pa rin ang demand sa droga at patuloy na gumagalaw ang mga kartel nang walang takot sa parusa. Nakatuon ang DEA sa pagpigil ng drogang pumapasok sa hangganan at pagbuwag sa mga kartel. Pero madalas parang pansamantalang solusyon lang ito sa mas malaking problema. Habang bilyon-bilyong dolyar ang inilalagay sa mga inisyatibong ito, nananatiling isang hakbang sa unahan ang mga kartel, patuloy na nakakahanap ng mga bagong paraan para gumawa at magpuslit ng droga papasok sa US. Ang paulit-ulit na kalakaran ng droga ay nagpapahirap na tuluyang maputol ang supply chain. Mabilis na papalitan ang mga nauna ng bagong manlalaro habang lalong tumitindi ang karahasan. Nakakagulat ang dami ng namamatay sa digmaan kontra droga sa Mexico. Mahigit 500 mass grave ang natuklasan sa buong bansa na nagsisilbing nakakakilabot na paalala kung gaano kabagsik ang mga kartel sa mga taong sumasalungat sa kanila. Malaki rin ang epekto ng karahasan sa mamamahayag. Hindi bababa sa 150 mamamahayag ang napatay sa Mexico mula 2,000. Karamihan ay target dahil sa pagsisiyasat o pag-uulat ng kartel. Ang mga pagpatay ay malinaw na babala sa media at publiko. Kung magsalita ka laban sa mga kartel, posibleng ikaw ang sunod. Madalas ring pinapatay ang mga politiko lalo na tuwing eleksyon habang sinusubukan ng mga kartel na kontrolin ng lokal na pamahalaan at impluwensyahan ang pulisya. Habang lumalala ang karahasan at lumalakas ang kartel, nababahala ang ilang eksperto na malapit na maging bigong estado ang Mexico kung saan simboliko na lang ang kapangyarihan ng gobyerno at kartel ang namamayani. Kung magpatuloy ang sitwasyon, posibleng tuluyang kontrolin ng mga kartel ang mga pangunahing industriya gaya ng produksyon ng droga, human trafficking, pati mga legal na negosyo. Maari rin nilang lubusang kontrolin ang politika, diktahan ng mananalo sa eleksyon, at kontrolin ang mga desisyon sa lahat ng antas ng pamahalaan. Nakakatakot ang posibilidad ng isang narco state, ngunit hindi ito malayo mangyari. Nahihirapan ang pamahalaan ng Mexico na makasabay sa laki at komplikasyon ng mga kartel at ang impluensya ng organisadong krimen ay malalim ng nakabaon sa lipunan. Dahil dito, marami ang nagtatanong kung mababawi pa ng bansa ang soberanya nito o kung mga kartel na ang magiging tunay na makapangyarihan sa Mexico. Ano ang pwedeng gawin para mapatigil ang mga kartel at mabawi ang kontrol? Sabi ng ilang eksperto, dapat tutukan ng Mexico ang pagsupo sa korupsyon sa kanilang mga tagapagpatupad ng batas. Kung hindi lilinisin ng pulisya at mapipigilan ng kartel na pumasok sa mahalagang institusyon, tiyak na babagsak ang kahit anong estratehiya laban sa kanila. Mahalaga ang pagsisikap alisin ang impluensya ng kartel sa pamahalaan at ahensya ng seguridad para mabuwag ang kanilang estruktura. Ayon sa iba, ang legalisasyon ng droga ay posibleng magpababa ng kita ng kartel dahil mawawala ang ilegal na merkado. Bagamat kontrobersyal pa rin ang pamamarang ito, naniniwala ang ilan na sa pamamagitan ng pagdekriminalisa ng mga droga tulad ng fentanyl, maaaring tanggalan ng pamahalaan ang mga kartel ng kanilang pangunahing pinagkukunan ng kita at sa huli ay pahinain ang kanilang kapangyarihan. Isang suhestiyon din ang mas malaking paglahok ng militar ng US. May mga politiko na nais ituring ang mga kartel bilang teroristang grupo para magamit ang aksyon militar laban sa kanila. Bagamat magpapalala ito ng labanan at mas magpapasangkot sa US sa mga usapin ng Mexico, maaari rin itong bigyan ng pamahalaan ng Mexico ng dagdag na mapagkukunan at suporta laban sa mga kartel. Ang krisis ng kartel sa Mexico ay kabilang sa pinakamalalang sakuna sa seguridad sa mundo. Dahil sa kontrol ng kartel sa malalaking teritoryo, pagpapatakbo ng paralel na pamahalaan at malawakang pagpatay, nasa sangandaan ang bansa. Kung walang aksyon, nanganganib ang Mexico na maging lubos na walang batas at maging isang estado ng droga sa hinaharap. Ano man ang mangyari, nananatiling tanong, mababawi pa ba ng Mexico ang kanilang lupa o tuluyan ng nagwagi ang imperyo ng mga kartel? Salamat sa pagsama. Kung nagustuhan mo ang video at gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Maraming salamat ulit at magkita tayo muli sa susunod na Mapak.